Sa Fang Tower na itinuturing na sentro ng mga mahuhusay na salamangkero, isang hindi pa nangyayaring nakakatakot na insidente ang nagaganap at palihim na nagsasagawa ng eksperimento si Professor Childman at ang kanyang pambihirang mag-aaral na si Azili. Ngunit ang resulta ay hindi inaasahan na isang mahiwagang puwersa ang nakaapekto kay Azili at ginawang kakaibang nilalang ang kanyang katawan. Kumalat ang nakakakilabot na ingay sa paligid at agad na nakatawag ng pansin sa mga salamangkero na malapit sa lugar. Agad silang naghanda upang gamitin ang kanilang mahika upang wasakin ang kakaibang nilalang. Ngunit biglang sumugod si Krylando at isang binatang magulo ang buhok upang pigilan sila, dahil sa kanyang malapit na ugnayan kay Azili at hindi niya matiis na masaktan siya at dahil sa kanyang pag-alinlangan at personal na damdamin, nagkamali si Krylando ng malaki at sinamantala ng nilalang ang kaguluhan upang makatakas mula sa tore at nawala sa dilim ng gabi. Lumipas ang 5 taon mula sa masakit na pangyayaring iyon at hindi na mag-aaral sa Fang Tower si Krylando, itinakwil na niya ang kanyang dating pangalan at ngayon ay tinatawag ang sarili bilang orphan, bilang paraan upang limutin ang nakaraan. Ngayon ay pag-alagala si orphan at nagtatrabaho bilang isang freelance na salamangkero upang kumita ng ikabubuhay, ngunit hindi madali ang kanyang buhay at isang beses ay nagpautang siya ng pera sa 2 batang mahihirap. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap hindi pa rin ito nababayaran. Isang araw sa isang maliit na kainan sa labas ng syudad ay simpleng kumakain si orphan matapos ang nakakapagod na araw, habang umiinom ay biglang nagsalita ang isang batang waiter na puno ng kuryosidad at dati ba siyang bahagi ng akademya sa Fang Tower. Sandaling natigilan si orphan sa tanong at bagamat ayaw niyang aminin at ang maliit na badge sa kanyang kupas na Amerikana ang nagsiwalat ng lahat. Sa panahong ito ay mataas ang pagtingin sa sinumang nagtapos sa Fang Tower, dahil ito lamang ang lugar na nagsasanay ng mga salamangkero na may pambihirang kapangyarihan. Ang badge ng akademya ay simbolo ng kapangyarihan na nirerespeto at kinatatakutan ng marami. Kinabukasan habang bumabalik si orphan sa sirasirang bahay na kanyang tinutuluyan, biglang sumulpot ang 2 batang umutang sa kanya. Halatang-halata ang kanilang sabik na tila may dala silang malaking balita at ikinwento nila ang isang napakagandang plano na posibleng magdala ng malaking pera kung magiging matagumpay, kung totoo ang kanilang sinasabi ay maaari nang mawala ang mga problema ni orphan sa pera. Napakasimple ng kanilang mga pangako kaya nagdududa siya pero sa kabila ng kanyang pag-alinlangan, nagpa siya si orphan na subukan ang kanyang kapalaran at iniisip na baka hindi naman ganoon kasama ang lahat. Ngunit ang mapait na katotohanan ay malayo sa inaasahan niya at agad silang napasama sa isang palpak na plano. Sumali sila sa isang mapanlinlang na multi-level marketing na organisasyon na may layuning maluko ang isang kilalang pamilyang maharlika sa syudad. Mula pa sa simula ay halatang-halata na ang panlilinlang habang walang tigil na pinupuri ng 2 bata ang mga kakaibang produkto gamit ang matatamis ngunit walang saysay na pananalita, na madaling mapansin ng sino mang marunong magduda. Hindi nagpapauto ang pamilyang maharlika at agad na naghinala sa mga nakakahinalang kilos ng 3, palihim nilang iniulat ito sa mga awtoridad at nagplano na hulihin ang grupo kapag lumagpas na sa dapat ang kanilang ginagawa. Sa gitna ng tensyon na sitwasyon ay aksidenteng nadiskubre ni Cleo at ang bunsong anak ng pamilya, ang isang nakakagulat na katotohanan na patingin siya sa kupas na badge na dala ni orphan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari noon taon na ang lumipas mula nang may dumating na makapangyarihang salamangkero sa kanilang bahay at nag-iwan ng isang isinumpang espada, kasabay ng kahilingan na itago ang isang lihim. Unti-unting nabubuo sa isipan ni orphan ang kabuoang larawan mula sa mga nagkakahiwa-hiwalay na detalye na kanyang napapansin. Hindi niya kailangang magtagal sa pag-iisip upang matukoy kung sino ang nagbili ng isinumpang espada sa pamilyang maharlika na walang iba kundi si Professor Childman, isa sa mga pinaka-impluwensyal na salamangkero sa kanyang buhay. Lubos na nababahala si orphan sa kanyang natuklasan at dahil tila umiikot muli ang lahat sa nakaraan na pilit niyang nililimot, habang nababalot ng tensyon ang paligid at biglang yumanig ang isang malakas na pagsabog mula sa kalapit na bahay. Nayayanig ang buong kapitbahayan at nagulat ang lahat ng naruroon at sa kalooban ni orphan, nanaig ang instinct na protektahan ang lahat kaysa matakot sa hindi pa alam na banta, agad siyang tumakbo patungo sa pinanggalingan ng pagsabog. Bukas ang malaking pinto ng bahay at wasak dahil sa pagsabog at tumambad sa lahat ang tanawing nagpatigil sa kanila, sa gitna ng mga guho ay isang dambuhalang nilalang ang lumitaw malaki ang katawan, punit-punit ang mga pakpak at naglalabas ng nakakatakot na aura.
Isang sulyap lang ang kailangan ni Orphan upang makilala ang nilalang at hindi ito isang ordinaryong dragon, kundi si Azili at humarap si Orphan sa dambuhalang nilalang na puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, ngunit hindi maitatanggi ang sakit na nararamdaman niya. Mataimtim niyang sinubukan tawagin ang natitirang pagkatao ni Azili sa pamamagitan ng taos-pusong pananalita, ngunit walang saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap at wala ni kunting senyales na nakikinig ang halimaw, punong-puno ng kabaliwan at pagkawasak ang malamig nitong mga mata. Sa isang iglap ay lumabas ang isang malakas na pagbuga ng apoy mula sa bibig ng halimaw, tuwirang papunta kay Orphan at mabilis siyang umatras upang umiwas, ngunit dahil sa matinding init at makapal na usok at lumabo ang kanyang paningin. Sa gitna ng kaguluhan ay mabilis na sumugod si Azili na nasa anyo pa rin ng halimaw at gamit ang matinding kagat, kinuha ang isinumpang espada, ang parehong espada na matagal na iningatan ng pamilyang Maharlika, at saka tumakas papunta sa makapal na kagubatan sa labas. Nakahanda na ang elite na grupo ng mga salamangkero na kanina pa nag-aabang, ipinadala sila upang matiyak na hindi na muling makapaminsala ang halimaw at pagkalabas ng nilalang mula sa gusali, agad nilang pinakawalan ang makapangyarihang mga atake. Kumikislap ang gabi dahil sa liwanag ng mga spell, ngunit bago pa tumama ang mga atake sa kanilang target, biglang sumugod si Orphan sa gitna ng labanan at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang salungatin ang Mahika. Tumigil ang lahat sa kanilang pagkabigla. Ang matapang na ginawa ni Orphan ay hindi lamang nagligtas kay Azili sa tiyak na kamatayan, kundi nagbigay daan din upang siya'y muling maglaho sa dilim at makaiwas sa pagkubkob ng mga salamangkero. Nanatili pa rin sa alaala ni Orphan ang mga pangyayari 5 taon na ang nakalipas, isang sugat na hindi pa rin naghihilom. Noon ay pinamunuan ni Master Childman ang isang grupo ng mga batang mag-aaral na puno ng potensyal. Lahat sila ay may taglay na pambihirang kapangyarihan at sa kanilang lahat, pinakabantog si Azili na isang dalagang may pambihirang kakayahan, na kilala rin bilang Chaotic Witch dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan. Tuwing sumasali si Azili sa mga pagsasanay kasama ang kanilang guro, yayanig hindi lamang ang silid kundi pati na rin ang buong tore dahil sa lakas ng mga salpukan, at hindi lamang malalakas ang mga mag-aaral ni Master Childman at napakalapit din ng kanilang samahan. Lahat sila ay mga ulila, ngunit hindi nila kailanman naramdaman ang kakulangan, bagkus ang mga araw na magkasama silang naninirahan sa Tower of Fang ay ilan sa mga pinakamasayang sandali sa kanilang buhay. Itinuturing nila ang isa't isa bilang pamilya at naghahati sa mga ligaya at laging handang protektahan ang isa't isa laban sa anumang panganib. Sa kabila ng mga hamon sa buhay ay sabay-sabay nilang hinaharap ang lahat ng pagsubok, ngunit ang saglit na kaligayahan na iyon ay hindi nagtagal at isang malagim na pangyayari ang nagwasak sa lahat ng kanilang pinahahalagahan. Nang si Azili ay naging isang halimaw at tumakas mula sa Tower of Fang, mabilis na gumawa ng desisyong pampulitika ang konseho ng akademya upang protektahan ang kanilang reputasyon at kapangyarihan. Ipinahayag nila sa buong mundo na si Azili ay namatay sa isang aksidente sa laboratorio. Ang pahayag na ito ay hindi lamang isang kasinungalingan kundi isang ganap na pagtanggi sa kanilang responsibilidad sa isa sa kanilang pinakamarilag na mag-aaral. Ang Tower of Fang na dating ipinagmamalaki ang mataas na prinsipyo at integridad, ngayon ay nagtatago na lamang sa likod ng huwad na imahe upang pagtakpan ang isang nakakatakot na katotohanan. Si Orphan na hindi lamang itinuring si Azili bilang kapatid kundi bilang pinagkakatiwalaang tao sa kanyang buhay, ay hindi matanggap ang kasinungalingang ito at paulit-ulit siyang nakiusap sa mga guro at sa mga mataas na ranggong salamangkero sa akademya na maglunsad ng paghahanap at umaasang maibabalik si Azili, sa kabila ng kanyang taos-pusong pagsusumamo na binaliwala lamang siya ng mga ito. Marami silang dinadahilan na rason upang bigyang katwiran ang kanilang kawalang malasakit. Sinasabi na mas mahalaga raw na mapanatili ang imahe ng akademya kaysa sagipin ang isang estudyanteng nawalan na ng kontrol. Matapos paulit-ulit na tanggihan at unti-unting nawala ang katapatan ni Orphan sa Tower of Fang, hindi na niya makilala ang lugar na minsan niyang itinuring na pangalawang tahanan, na isang lugar na dati nagbigay sa kanya ng pag-asa at kahulugan sa buhay. Buo ang kanyang pasya at tinalikuran niya hindi lamang ang akademya kundi maging ang pangalang Crylando, isang pangalang konektado sa masakit na nakaraan at sa pagbabalik sa kasalukuyan. Nagulat si Orphan nang makatanggap ng tuwirang alok mula kay Master Childman, ang iginagalang na salamangkero na minsan ay naging simbolo ng lakas at karunungan sa Tower of Fang. Inutusan siya ni Master Childman na gampanan ang isang napakahalagang misyon,
patayin ang halimaw na itinuturing na malaking banta ng akademya at ng buong komunidad ng mga mage. Sa taglay niyang matalas na pag-iisip at karanasan at inisip ni Master Childman na ang layunin ni Azili sa pagkuha ng isinumpang espada ay upang maibalik ang kanyang katawan na tao, subalit ay nagduda rin siya kung posible pa ito dahil ang kasamaan sa loob ng espada ay hindi madaling malalaman. Tahimik na nakinig si Orphan sa bawat salitang binibitawan ng kanyang dating guro, habang sa loob-loob niya ay labis ang pagkalito at pagkapunit ng damdamin at sa paningin ng Tower of Fang, kahit kinikilala nila ang lakas ni Azili noong siya'y tao pa, itinuturing na lamang nila siya ngayon bilang isang panganib na kailangang lipulin. Para sa kanila ang pagpatay sa halimaw ay hindi lamang hakbang para protektahan ang mga mamamayan sa paligid, kundi paraan din upang mapanatili ang reputasyon ng akademya at protektahan ang banal na lupain mula sa banta. Hindi itinago ni Childman ang kanyang posisyon at binigyang diin niya na ang pag-aalay ng buhay ni Azili, gaano man ito kasakit ay kinakailangan para sa kapayapaan ng lahat, bilang bahagi ng kanilang estratehiya at palihim na nagsagawa si Childman ng isang spell ng pagsubaybay sa isinumpang espada na isang spell na napakakomplikado at eksakto. Sa pamamagitan nito ay madali nilang matukoy ang kinaroroonan ni Azili at isang mahalagang hakbang ito sa kanilang plano, isang pagsisikap na wakasan ang masakit na kwentong ito na naniniwala si Childman na sa tulong ng spell, mas magiging madali kaysa dati ang harapin at lipulin ang banta mula kay Azili. Sa harap ng kanyang guro ay tumatango si Orphan na kunwari sang-ayon sa pagsali sa misyon upang tugisin ang halimaw at seryoso ang kanyang anyo, subalit sa kaibuturan ng kanyang isipan at kabaligtaran ang kanyang tunay na plano. Wala siyang balak sundin ang utos ng akademya, sa halip ay gagamitin niya ang impormasyong mula sa spell upang maunahan ang grupo ng mga salamangkero, napakalinaw ng kanyang layunin at babalaan si Azili tungkol sa nalalapit na panganib. Bago siya tuluyang umalis ay biglang nilapitan siya ni Cleo at may iniabot na natatanging regalo, sa kanyang palad isang makinang na singsing na pilak ang kanyang hawak, may nakaukit na sinaunang mahiwagang mga simbolo. Ipinaliwanag ni Cleo na ang regalo na ito ay taos-pusong pasasalamat mula sa kanilang pamilya na bilang pagkilala sa papel ni Orphan sa pagprotekta sa kanila, sa pagbawas ng pinsalang dulot ng pag-atake ng halimaw. Hindi na niya binanggit pa ang pinagmulan ng singsing, ngunit binigyang diin niya na taglay nito ang isang natatanging kapangyarihan na kayang iligtas ang may suot nito mula sa pinakadelikadong mga sitwasyon. Habang tinatanggap ni Orphan ang singsing ay bigla siyang napatigil at isang kakaiba ngunit pamilyar na pakiramdam ang bumabalot sa kanyang isipan, tila nakita na niya ang bagay na ito sa kung saan at matapos ang ilang sandaling pag-iisip ay natanto ni Orphan ang isang nakakagulat na katotohanan, dahil ang singsing ay dating pag-aari ni Azili. Ang sinaunang mga simbolo na nakaukit dito ay hindi lamang mga palamuti kundi malinaw na patunay ng kanyang orihinal na pagmamay-ari. Bagaman bihira itong binabanggit ni Azili at malinaw na naaalala ni Orphan na minsang sinabi nito na ang singsing ay hindi basta palamuti lamang, kundi isang makapangyarihang proteksyon. Taglay nito ang mahika na kayang iligtas ang may suot sa mga pinakadelikadong sandali, ngunit isang beses lamang maaaring gamitin ang kapangyarihan nito at tahimik na isinuksok ni Orphan ang singsing sa kanyang daliri, at agad niyang naramdaman ang hindi maipaliwanag na halong lungkot at pasasalamat. Para sa kanya ang regalo na ito ay hindi lamang utang na loob mula kay Cleo kundi isang ugnay sa nakaraan ang mga alaala ni Azili bago pa nagugulo ang lahat. Hindi siya nagbigay ng mahabang pasasalamat kay Cleo at bagkus ay tahimik lamang siyang tumatango, subalit sa kaibuturan ng kanyang puso ay gumawa siya ng isang tahimik na pangako na gagamitin niya ang kapangyarihan ng singsing sa isang karapat-dapat na paraan. Isang paraan upang protektahan ang natitira sa kanilang pinagsamahan ng kapatid na minsang naging buong mundo niya. Itinalaga si Orphan at isang grupo ng mga mahuhusay na mangkukulam sa isang mahalagang misyon. Maraming elit na salamangkero ang ipinatawag upang lumahok sa paparating na paglalakbay upang kontrahin ang itim na mahika. Nagpadala rin sila ng isang mataas na ranggong white mage upang tiyakin na mas mahigpit ang selyo. Samantala ay nagpasya si Orphan na lumihis ng landas at pinili niyang hanapin si Azili ng mag-isa sa pag-asang maibalik siya mula sa kanyang anyong halimaw. Ang matinding pagmamahal ni Orphan kay Azili sa halip na masusuklian ay sinalubong ng kanyang matinding galit. Sa anyo niyang dragon ay pinakawalan ni Azili ang mararahas na mga atake na isang malakas na buhos ng kanyang hininga ang tumutupok sa buong kagubatan, ginawang naglalagablab na larangan ng labanan ang paligid.
Sumasalamin ang liwanag ng apoy sa langit habang pilit ni Orphan na pigilan ang pagkawasak na dulot ng taong labis niyang minahal, matindi ang labanan at sa pagtingin sa bangis ng labanan, nagpa siya ang isang grupo ng mga salamangkero na magtulungan upang matukoy ng eksakto ang kinaroroonan ni Azali sa kanyang anyong halimaw. Isang pinag-isang plano ng pag-atake ang inilunsad na may layuning tuwirang saktan at pahinain ang halimaw. Sa gitna ng kaguluhan ay nagsagawa ang isang mataas na ranggong white mage ng isang ritual ng selyo upang supilan ang dumadaloy na itim na kapangyarihan sa katawan ni Azali. Gayunpaman ay hindi sapat ang kanilang pagsisikap upang matalo ang halimaw at higit pa sa inaasahan ang lakas ni Azali. Sa gitna ng napakadelikadong sitwasyon at naisip ni Orphan ang isang mapangahas na plano. Nakawin ang isang mahiwagang espada at gamitin ito upang akitin si Azali na sundan siya na may lalayo siya sa mga salamangkero at mas mapalapit siya rito ng mas ligtas. Subalit ang mapusok na ideyang ito ay agad na nakita bilang kabataan at walang muwang at ang lakas ni Azali ay lampas sa kakayahang kontrolin ni Orphan, lalong lumala ang sitwasyon ng mahati sa dalawang grupo ang koponan ng mga salamangkero. Si Hisha na matalik na kaibigan ni Orphan ang tumanggap ng tungkuling habulin siya upang mabawi ang mahalagang espada bago ito mapasakamay ng kalaban, samantala ay nanatili ang natitirang mga salamangkero upang ipagpatuloy ang laban sa dragon at pigilan ang karagdagang pagkasira. Nang muling bumalik sina Orphan at Hisha sa larangan ng labanan at isang nakakagimbal na tanawin ang bumungad sa kanila, karamihan sa mga magagaling na salamangkero na nakipaglaban ay nagbagsakan na, naiwan lamang ang mga bakas ng pagkawasak at kabiguan. Sa gitna ng duguan na tanawin na tanging si Childman lamang ang matatag na nakatayo, matapang na nilalabanan ang nakakatakot na kapangyarihan ni Azali sa anyong dragon, ang kabangisan at kabaliwan ng halimaw ay nagmistulang nagpapaikot sa buong lugar sa isang walang katapusang liyab ng apoy. Bago pa makaisip si Orphan ng susunod niyang hakbang at biglang sumabog ang matinding sakit sa kanyang katawan, laking gulat niya nang makita ang espada ni Childman na nakatarak ng malalim sa kanyang katawan. Pilit niyang sinubukan na gumalaw ngunit bigla na lamang nanigas ang kanyang katawan at wala nang kakayahang gumalaw o lumaban. Narinig niya ang malamig na tinig ni Childman na isang tila huling utos at sinabi nitong pagalingin niya ang sugat ni Orphan. Ngunit kailan lamang matapos ang labanan bago siya dapat gamutin at ngayon ang tanging tungkulin ni Orphan ay manahimik. Ipinagbabawal siyang magdulot ng karagdagang gulo hanggang matapos ang lahat at kaagad pagkatapos maparalisa ni Childman si Orphan, naging mas madali ang labanan para sa makapangyarihang salamangkero. Dahil wala nang anumang panghihimasok o banta mula kay Orphan, agad na itinoon ni Childman ang buong lakas sa isang matinding pag-atake at sa isang iglap ay napaurong ang dragon sa matinding puwersa. Ang pag-atake ay hindi lamang nagtulak pabalik sa katawan ng halimaw kundi nagdulot din ng pagsabog ng napakalaking enerhiya, ganap na tinangay ang dragon at muling ibinalik ang katahimikan sa paligid ngunit ito'y simula pa lamang ng mas malalim na sakit na naghihintay kay Orphan. Puno ng pagsisisi ang mukha ni Orphan na kitang-kita ang sakit sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang katawan ng kanyang kapatid na nakahandusay sa lupa, wala ng buhay at ang mga alaala ni Azali na buong panahon niyang sinubukang iligtas, ngayon ay tila tuluyan ng winasak ng sariling galit nito. Sa gitna ng katahimikan ay biglang narinig ni Orphan ang mahinang tunog na nagmumula sa katawan ng dragon ang huling mga salita ni Azali, isang marupok na sinag ng pag-asa sa gitna ng kawalan at may kakaiba sa kanyang sinabi na nanggugulo sa isipan ni Orphan, na pagtanto niyang maaaring hindi pa talaga natapos ang lahat. Kinabukasan ay nagtungo si Orphan sa tirahan ni Childman na may magkahalong damdamin. Ang mga huling salita na kanyang narinig mula sa labi ng dragon ay naglantad ng isang nakakagimbal na lihim ang kaluluwang nasa loob ng halimaw ay hindi pala kay Azali. Sa halip ay buhay pa si Azali ngunit nasa isang sitwasyong hindi inaasahan kahit kanino, nakapagpalat na pala sila ng kaluluwa at si Childman ay nakakulong ngayon sa katawan ng dragon, at si Azali naman ang nasa katawan ng kanyang guro. Ang pagpapalitan ng kaluluwa ay hindi lamang komplikado kundi puno rin ng madilim na balak. Naalala ni Orphan ang mga pangyayari sa mga nakaraang araw kung saan walang sinumang nakapansin ng kaibahan, si Azali na sa anyong Childman ay mahusay na ginampanan ang papel ng mahigpit at may kapangyarihang guro, habang si Childman ay naipit sa katawan ng halimaw. Mukhang plano na ni Azali ang lahat na sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng pagganap bilang guro, mabubuhay siya at si Childman ang magdadala ng kasalanan ng kanyang pagkamatay. Batid ni Orphan ay higit kanino man ang panganib ng sitwasyon at alam niyang masyado nang lumagpas si Azali sa tama,
kailangan niyang managot sa mga kasalanan na ginawa niya at ang pagbisita niyang iyon ay hindi na mula sa desperado na kapatid o batang salamangkero na naghahanap ng sagot, kundi dala ng matibay na pasya na tapusin ang lahat. Puno ng determinasyon ang tingin ni Orphan at di na siya ang batang naghintay at umasa lamang, kundi isang salamangkero na handang harapin ang nakakatakot na mga bunga ng mga ginawa ni Azili at inilabas ni Azili ang kanyang espada at itinaga kay Orphan ng may matinding hangarin, ngunit hindi siya nasugatan. Sa halip na maramdaman ang sakit mula sa atake ng kapatid at nanatiling kalmado si Orphan, ito ay dahil sa sinaunang singsing na may mga sinaunang simbolo na nilunok niya kanina. Ang kapangyarihan ng singsing ay lumikha ng isang hindi nakikitang pananggalang na nagprotekta sa kanya mula sa nakamamatay na atake, kaya't agad siyang nakabawi at nakapagbigay ng isang malakas na kontra-atake. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Orphan na hindi mahalaga kung sino ang mananalo o matatalo sa labanan, hindi siya nahuhumaling sa ideya ng pagwasak kay Azili kundi sa pagnanais na iligtas siya na tulungan ang kanyang kapatid na makabalik. Hindi nais ni Orphan na itulak si Azili sa sulok na wala ng daan palabas at ang kanyang layunin ay hindi upang patayin siya kundi upang palayain siya, iligtas ang kapatid na minsang naging buong mundo niya mula sa kadiliman at kabaliwan na pumuno sa kanyang isipan. Sandaling tumigil si Orphan at malalim na tumingin sa mga mata ni Azili at nagsalita siya sa kalmado ngunit matatag na tinig. Sinabi niyang si Childman ay hindi kailanman nagbalak na patayin ang dragon. Ang kanilang guro sa kabila ng pagiging makapangyarihan at iginagalang ay pinili pa ring lumaban hindi upang wasakin kundi upang hanapin ang paraan upang mailigtas si Azili at maibalik siya sa pagiging tao. Ang nais ni Childman ay magkaroon ng mapayapang wakas kung saan walang kinakailangang mamatay kaso sa halip na magpasalamat, pinili ni Azili na gantihan ng galit ang kabutihang loob hindi lamang niya kinuha ang katawan ng kanilang guro kundi pinatay pa niya ito, pinagtitibay ang malupit na landas na kanyang tinatahak. Biglang sumagi sa isipan ni Orphan ang mga nagdaang araw noong sila ni Azili ay magkasamang nag-aaral sa Akademya ng Mahika. Bagamat kilala si Azili bilang isa sa mga pinakamahusay na salamangkero na kalalamang sa iba pagdating sa lakas at kakayahan, si Orphan naman ang napiling magmana ng pamana ni Razor na isang simbolo ng sukdulang kapangyarihan. Ang Razor ay hindi lamang isang simbolo ngunit ang pamana ng Razor ay hindi lamang isang simbolo, ito rin ay may malaking impluwensya sa mundo ng mga salamangkero ng dilim, lalo na sa pagsasanay ng mga fangs. Ang sinumang humahawak ng pamana nito ay magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan at impluwensya sa susunod na henerasyon ng mga batang salamangkero, dahil dito ay unti-unting nabuo ang isang di nakikitang agwat sa pagitan ng magkapatid, ramdam ni Azili na tila siya ay naiiwan sa karera ng katanyagan at kapangyarihan. Sa mga alaala ni Orphan ay may isang espesyal na araw na kanilang piniling bumalik sa ampunan kung saan sila lumaki ng magkasama. Ang ampunang iyon ay puno ng mga alaala mula sa kanilang kabataan na isang lugar kung saan nabuo ang kanilang matibay na ugnayan. Hindi lamang dahil sa kanilang pagiging malapit kundi dahil wala silang ibang maaasahan at sa kawalan ng pagmamahal mula sa magulang, napilitang maghanap ng pag-asa at kalinga sa isa't isa ang mga bata sa ampunan. Ang ugnayang ito ang mas lalong nagpabuklod kina Orphan at Azili. Sa mga sandaling iyon ay hindi sila mga salamangkero na naglalaban para sa kapangyarihan, kundi mga magkapatid at binabalikan nila ang mga alaala ng isang payapang nakaraan, bago pa sila inanod ng magulong agos ng mundo ng Mahika. Para kay Orphan ang mga alaala sa ampunan ay nakaukit na sa kanyang isipan ng mga bihirang sandali kung kailan sila ni Azili ay malaya sa bigat ng katanyagan at responsibilidad, doon ay tanging mga simple at dalisay na sandali ang natira na kung saan maaari silang maging sila mismo, walang anumang inaasahan mula sa ibang tao. Alam ni Orphan na ang mga alaalang iyon ay nag-iwan ng bahagi ng kanyang pagmamahal kay Azili, sa kabila ng lahat ng kasalanang nagawa niya at hindi niya magawang limutin ang mga iyon, sa kanilang pagbabalik patungong Akademya ng Mahika mula sa pagbisita sa ampunan. Napansin ni Orphan ang kakaiba at biglang nawala si Azili na parang bula, bumabalot sa kanyang puso ang pag-aalala at agad siyang nagsimulang maghanap at umaasang makita ang kanyang kapatid. Ngunit sa kabila ng paglalakbay sa maraming daan at pagtatanong sa lahat ng makakasalubong, mabilis na bumagsak ang dilim na wala pa ring bakas ni Azili at unti-unting binalot ng kadiliman ang bawat sulok, lalo pang pinatindi ang tensyon ni Orphan. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa isang abandonadong bahay na malapit, umaasang makakakita ng anumang palatandaan at ang loob ng bahay ay madilim, basa at nakakakilabot ang katahimikan.
Habang iniinspeksyon niya ang paligid at biglang may lumitaw na mahinang anino mula sa isang nakatagong sulok at sumugod ng diretso kay Orphan, napakabilis ng atake na halos hindi siya nakagalaw at bagaman nakahanda siya sa posisyon na pananggol. Ang mga di nakikitang atake ng kalaban ay hindi lamang mailap kundi nagdulot sa kanya ng matinding kawalang magawa at hindi niya matukoy kung saan nagmumula ang mga iyon, paulit-ulit siyang itinutulak ng mga pag-atake sa isang mapanganib na posisyon. Kahit isa siyang bihasang salamangkero ay hindi niya makontra ang kakaibang atake ng anino, nang maramdaman niyang nasa sukdulan na siya at napilitan siyang gumamit ng ibang tactics at sa isang iglap, nagpasya siyang gamitin ang isang sinaunang spell na tinatawag na Mind Closure na isa sa mga spell na ginagamit lamang niya sa pinakakritikal na mga pagkakataon. Pagka-activate ng spell at naramdaman ni Orphan na tila humiwalay ang kanyang isipan sa realidad, agad na naglaho ang kalaban na parang hindi ito kailanman umiral at sa katotohanan, ang anino na iyon ay isang spell lamang na nilikha ni Azili. Sa labas ay ngumiti si Azili at sinabing nais lamang niyang biruin ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi ganoon kasimple ang kanyang layunin at nais ni Azili na subukan ang kanilang lakas, upang makita kung sino sa kanila ang tunay na mas malakas. Ang pag-uusisang ito ay hindi lamang bunga ng likas na ugali ng isang mahuhusay na salamangkero, kundi isang nakatagong pagnanais na patunayan ang kanyang sarili sa paningin ni Orphan, subalit hindi rin niya maitatanggi na ang kanyang nakababatang kapatid ay mas lumakas na ngayon kayang tumayo ng pantay sa kanya sa anumang paglalaban. Ito'y parehong nakakaaliw at nakakabahala para sa kanya at pagkatapos ng di inaasahang pag-atake, unti-unting bumalik sa realidad ang dalawa at napagtanto ni Orphan na walang tunay na balak si Azili na saktan siya kaya't labis siyang nalito. Samantala ay tila may mas malalim na napagtanto si Azili at ang mga sinabi ni Orphan tungkol kay Childman ay unti-unting gumising sa kanya mula sa pagkahumaling sa kapangyarihan at galit, bigla niyang napagtanto na ang lahat ng kanyang mga ginawa ay salungat sa kagustuhan ng kanyang guro. Hindi kailanman nilayon ni Childman na patayin siya at hindi rin siya itinuring na kaaway at sa kabaligtaran, handa itong magsakripisyo at hindi lamang upang iligtas siya kundi upang ibalik siya sa tamang landas. Matindi ang tama ng katotohanan ito sa kaluluwa ni Azili at napuno siya ng pagsisisi at panghihinayang. Ang mga kasalanan na nagawa ni Azili ay hindi na mababawi at kahit pa siya ay magbayad ng sariling buhay, hindi na niya maibabalik ang mga masakit na kaganapang naganap at ang tanging magagawa na lamang niya ngayon ay mabuhay ayon sa mga inaasahan ng guro na si Childman, hindi na magpapaalipin sa galit o pagnanasa sa kapangyarihan. Buo na ang kanyang pasya na maging tao ayon sa pangarap ng kanyang guro at tinignan ni Azili si Orphan sa huling pagkakataon at malinaw sa kanyang mga mata ang determinasyon, mula sa araw na iyon ay mamumuhay siya sa paraang nais ng kanyang guro, bilang pagtutubos sa lahat ng kanyang mga pagkakamali. Sa kanilang paglalakbay ay hindi lamang mga hamon at panganib ang kanilang hinarap at kundi dalawang kakaibang kasamahan din sina Magic at Cleo, si Magic na isang batang napuno ng sigla at pag-asa, ay may pangarap na maging isang mahusay na salamangkero. Pinili niyang sumama kay Orphan upang matuto at mahahasa ang kanyang kakayahan sa mahika, subalit dahil sa kanyang kakulangan sa karanasan ay madalas siyang nakakadulot ng abala kay Orphan. Si Cleo naman na isang batang babae ay may ibang dahilan kung bakit sumama at hindi upang matuto ng mahika o maghanap ng kaalaman, kundi dahil sa pagkabagot sa pangkaraniwang buhay at nais niyang maranasan ang mga exciting na pakikipagsapalaran. Dahil sa likas niyang kulit at masiglang personalidad ay madalas silang napapahamak sa mga nakakatawang sitwasyon, alam ni Orphan na kahit subukan pa niyang paalisan ang dalawa ay hindi sila basta-basta susuko kaya't sa halip na makipagtalo pa, napilitan siyang pumayag na isama sila na kahit man lang sa mga susunod na araw. Bagaman bahagyang inis ay nauunawaan ni Orphan na naging mahalagang bahagi na rin sila ng kanyang paglalakbay at ang susunod nilang destinasyon ay ang lupain ng Tarframe na isang lugar na puno ng hiwaga at kasaysayan. Hindi lamang tanyag sa likas nitong kagandahan at ang Tarframe rin ang kinaroroonan ng Fang Academy, kung saan pinag-aralan nina Orphan at Azili ang kanilang mahika at ang Tarframe ay hindi lamang nagdadala ng mga alaala ng nakaraan, kundi nagbubukas din ng mga bagong misteryo at mga hamon na naghihintay. Habang naglalakad ang tatlo patungo sa Tarframe at bawat isa ay may dalang sariling damdamin at si Magic ay sabik at umaasang matuto ng mga bagong kaalaman, si Cleo ay masaya at ine-enjoy ang kanyang paglalakbay. Si Orphan naman ay may malalim na pag-iisip, alam niyang ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang simpleng pagtawid sa bagong lupain,
kundi maaaring maging harapan sa madidilim na lihim ng nakaraan at mga katotohanang hindi maiiwasan. Upang maiwasang makatawag pansin ay nagpasya si Orphan na dumaan sa mga liblib na daan, iniiwasan ang mga watch station na nagkalat sa lugar at alam niyang ang mga bantay doon ay maaaring magulat sa simbahan ng presensya ng isang salamangkero sa kagubatan, isang samahang lubos ang galit sa mahika. Ang simbahan sa taglay nitong kapangyarihan at impluwensya, ay palaging tinitingnan ang mahika bilang banta sa kanilang pananampalataya, kaya't maingat si Orphan na umiwas sa anumang hindi kinakailangang gulo at ang pakikipagbanggaan sa simbahan ay magdadala lamang ng mas maraming problema. Pagsapit ng gabi ay humarap ang kanilang grupo sa bagong suliranin at nauubos na ang kanilang supply ng pagkain, hindi sapat ang natitirang pagkain para sa tatlo at habang nakaupo sina Orphan at Cleo sa tabi ng apoy na unti-unting namamatay, si Magic bilang alagad ang naatasang maghanap ng makakain. Napilitan siyang pumasok sa madilim na kagubatan upang manghuli ng anumang maaaring kainin, bagamat alagad siya ng isang salamangkero at hindi maiwasang maramdaman ni Magic na parang isang utus-utusan lamang siya, nagtatrabaho para sa kanyang guro at kay Cleo. Habang naglalakad siya sa makapal na kagubatan sa paghahanap ng pagkain at bigla niyang nakasalubong ang isang kakaibang batang babae na nagngangalang Fiona. Bigla itong lumitaw at tila balisa at binalaan si Magic na agad na umalis sa lugar upang maiwasan ang panganib. Bagaman mabilis na naganap ang insidente at hindi pa man siya nagtatanong kung sino si Fiona at kung bakit siya nagbigay ng gayong babala, lalo pang nagugulo ang sitwasyon at habang naguguluhan pa si Magic, biglang lumitaw ang isang malaking grupo ng mga taga-nayon. Agad nilang pinalibutan sina Magic at Fiona na may daladalang mga sandatang yari sa mga simpleng kagamitan at galit ang mga mata. Sinubukan ni Magic na gamitin ang ilang pangunahing spell na kamakailan lamang niyang natutunan ngunit laban sa napakaraming kaaway, walang bisa ang mga simpleng teknik na iyon. Dahil sa gulo ay tinamaan si Magic sa balikat ng isang palaso na pinakawalan ng pinuno ng nayon at isang matangkad at nakakatakot na lalaki. Napakasakit ng sugat at dahil dito hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pagdepensa, wala nang ibang magawa si Magic at siya ay iginapos at ikinaladkad na parang isang bilanggo. Dinala siya sa nayon at ikinulong doon at samantala sa ibang bahagi ng kagubatan ay napansin ni na Orphan at Cleo na masyado nang matagal na wala si Magic, sinundan nila ang kanyang mga bakas at natuklasan na mapanganib na ang sitwasyon. Sa karaniwan niyang pagiging maagap at agad na nagplano si Orphan ng pagsasagip sa kanyang alagad, si Cleo naman na laging handang makipagsapalaran ay sabik na sumama, hindi nagtagal at natunton ng dalawa ang nayon kung saan ikinulong si Magic. Nagsimula ang tensyon na operasyon ng pagsasagip habang palihim na pumasok sina Orphan at Cleo sa nayon, sa pagpasok pa lamang ay agad na nakuha ang pansin ni Orphan sa isang bandilang iwinawagayway sa tuktok ng isang poste ng kahoy, nakalarawan sa kupas na tela ang imahe ng isang sinaunang nilalang na makapangyarihan. Nabigla si Orphan nang makilala niya ito bilang sagisag ng mga sinaunang nilalang ang walang hanggang kaaway ng mga salamangkero, hindi nakatakataka kung bakit ganito kumilos ang mga taga-nayon, napag-alaman niyang sila pala ay mga tagasunod ng kulto ng dragon na isang pananampalatayang matagal nang nakabaon sa kultura ng lugar. Naalala ni Orphan ang kanyang mga natutunan at ang kontinente ay dating nahati sa dalawang magkasalungat na puwersa. Sa isang panig ay naroon ang Kimlach Church at mga tagasunod ng Diyosa na itinuturing ang mahika bilang banta na kailangang wasakin. Sa kabilang panig ay naroon ang mga tagapagsamba ng dragon na sumasamba sa kapangyarihan ng mga nilalang na Maiteko. Marahil ang nayon na ito ay kabilang sa huli na isang pamayanang namumuhay sa ilalim ng anino ng mga dragon, mga nilalang na dati nangingibabaw at itinuturing na banal. Habang lalong pinag-iisipan ni Orphan ang lahat at lalo niyang nauunawaan ang mas malalim na dahilan ng pag-atake ng mga taga-nayon kay Magic, hindi lamang dahil sa kanilang presensya ni na Orphan o Cleo, kundi dahil ang mismong pagiging salamangkero nila ay banta sa paniniwala ng mga taga-nayon. Upang maprotektahan ang kanilang pananampalataya at seguridad, kumilos agad ang mga taga-nayon upang alisin ang anumang panganib at bumalik sa isipan ni Orphan ang isang lumang kasaysayan na noong ang kontinente ay tirahan pa ng 6 na sinaunang lahi, mga nilalang na may pambihirang katalinuhan at pinalakas ng kapangyarihang mahika na kaloob ng mga Diyos. Ang mga nilalang na ito bagamat kahawig lamang ng mga hayop tulad ng mga lobo, oso at kabayo ay may nakakatakot na mga kapangyarihan at itinuturing na mga pagkakatawang tao ng mga dragon. Ang bawat lahi ay may taglay na natatanging banal na lakas.
Sa kabila ng paglipas ng maraming siglo ay nanatiling buhay ang pagsamba sa mga nilalang na ito sa maraming lugar. Sa 6 na sinaunang lahi ay may isa na kilala sa pambihirang katalinuhan na ang mga tinatawag na angels. Hindi tulad ng iba, ang kanilang tanging kahinaan ay ang kawalan ng kakayahang magparami. Dahil dito ay napilitan silang makihalubilo sa mga tao at naging bahagi ng lipunan ng sangkatauhan. Matagal na ang lumipas at nagbunga ito ng isang bagong lahi, ang mga may dugong angel at tao. Ang mga salamangkero ngayon ay may lahing angel sa kanilang dugo, at noong una ang pagkakasama ng angels at mga tao ay hindi nagdulot ng malaking hidwaan, subalit kalaunan ay nagbago ang pananaw at ang mga angels na labis ang pagmalaki sa kanilang lakas at talino, ay nagsimulang maniwala na ninakaw ng mga tao ang kanilang mahika. Unti-unting nauwi ito sa matinding paniniwalang bunga ng pagtataksil ang kapangyarihang taglay ng mga tao. Bunga nito at tuluyang nawala ang tiwala ng mga angels sa mga tao na dati nilang itinuring na kakampi. Ang lamat na ito ay mabilis na lumaganap sa komunidad ng mga taga-samba ng dragon. Para sa kanila, ang pag-angkin ng mahika ng mga tao ay isang paglapastangan sa mga banal na nilalang. Mula noon ay palaging nagbubuhay sa panganib ang mga salamangkero na lagi silang hinahabol at tinutugis ng mga tagapagsamba ng dragon. Lalong tumitindi ang kwento nang biglang naputol ang pag-uusap ng rescue team dahil sa isang malakas na ingay. Nadiskubre ng mga taga-nayon ang kanilang presensya at agad silang pinalibutan ng mga armas, na wala ng ibang daang labasan ng hindi nagkakagulo. Sa pagkakataong ito, dahil sa dami ng mga baril na dala ng mga taga-nayon, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Orphan na maghanda ng spell para sa pag-atake pabalik. Napilitan siyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang makatakas mula sa pagkukubkob at makahanap ng mapagtaguan bago pag-isipan ang susunod na hakbang. Ngunit maging ang pagtakas ay hindi naging madali at lalong humigpit ang pagkipot ng mga taga-nayon, kaya't napilitan si Orphan at ang kanyang mga kasama na umatras sa isang sulok, at hindi pa doon natapos ang kanilang paghihirap, biglang lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na kilala bilang Deep Dragon sa tabi ni Orphan. Hindi ginamitan ng pisikal na puwersa ng dragon at sa halip ay inatake nito ang kanyang isipan, sunod-sunod na nagdilim ang kanyang paningin at magulong mga imahe at matinding sakit ang dumagsa na parang bagyo. Ang matinding kawalan ng kontrol ay kumalat sa kanyang buong katawan, kaya't hindi siya makapagbitaw ng mahika ng maayos, at ang lahat ng taga-nayon ay mga debotong tagasunod ng Deep Dragon at mahigpit na sumusunod sa mga tagubilin na ibinibigay ng sinaunang nilalang na ito. Kabilang sa kanila si Fiona na may mahalagang papel na hindi lamang bilang isang taga-nayon kundi bilang kaisa-isang madre na kayang tuwirang maghatid ng mga mensahe ng dragon sa lahat, hindi lamang limitado ang kanyang tungkulin sa pagsunod sa mga utos ng dragon. Siya rin ang nagpanatili ng kapayapaan sa pagitan ng makapangyarihang nilalang at ng mga tagasunod nito, ngunit ang higit na nagpatangi kay Fiona ay ang kanyang kawalan ng galit sa mga salamangkero at salungat sa ibang deboto. Bagamat namumuhay siya sa komunidad na kinamumuhian at handang tugisin ang mga salamangkero, nanatili siyang mahinahon at may malasakit, at pinakamalinaw na patunay nito ay nang binalaan niya si Magic tungkol sa nalalapit na panganib. Sa buong panahon na nakakulong si Magic sa nayon ay hindi kailanman ipinakita ni Fiona ang kalupitan o puot sa kanya, sa halip ay itinuring niya si Magic na parang kaibigan at pinakain niya ito at binigyan ng pansamantalang masisilungan, at ibinahagi pa ang kanyang pananaw sa misyon na kanyang ginagampanan. Subalit hindi maiwasan ni Magic ang mag-alala para kay Fiona at natatakot siyang baka samantalahin si Fiona ng matandang pinuno ng nayon, isang makapangyarihan at tusong lalaki na kayang gumawa ng madilim na plano para sa pansariling interes. Sinubukan ni Magic na hikayatin si Fiona na tumakas kasama siya, at naniniwala siya na kung pareho silang tumakas, may pagkakataon silang makaiwas sa mga bitag ng mga taga-samba ng Deep Dragon, lalo na sa mga kamay ng matandang pinuno ng nayon na tila may kontrol sa lahat mula sa likuran. Pakiramdam ni Magic na hindi nararapat manatili si Fiona sa isang lugar kung saan maaari siyang ilagay sa panganib anumang sandali. Maraming tulad ng pinuno ng nayon ang hindi magdadalawang isip na isakripisyo ang isang tao para sa pansariling kapakinabangan. Ngunit kabaligtaran ng pagkaapurado ni Magic at nanatiling kalmado at matatag si Fiona, malungkot siyang ngumiti at umiling sa paanyaya ni Magic at ipinaliwanag ni Fiona na hindi niya maaaring talikuran ang kanyang mga tungkulin bilang isang madre. Ipinagkatiwala sa kanya ng lahi ng mga dragon ang isang mahalagang misyon na isang sagradong tungkulin na hindi niya maaaring takasan, ramdam niyang may pananagutan siyang tuparin ang tungkulin na ito.
Patuloy pa rin sa pag-asa si Magic na darating ang kanyang guro na si Orphan upang iligtas siya sa sitwasyong ito. Labis ang kanyang tiwala sa kakayahan ng kanyang guro, subalit ang hindi alam ni Magic, sa mga oras na iyon ay nakakulong na rin si Orphan sa madilim na piitan ng nayon. Lubos na walang malay si Magic kung gaano nakabigat ang kanilang sitwasyon, at samantala sa kabila ng lahat ay labis ang pasasalamat ni Magic kay Fiona. Dahil sa kanyang tulong ay hindi tuluyang naapektuhan ang isipan ni Magic matapos ang atake ng Deep Dragon. Pinagaling siya ni Fiona at tinulungan siyang makabawi ng sapat na lakas upang harapin ang mga paparating na panganib, ngunit habang tila unti-unting humuhupa ang sitwasyon at naramdaman ni Orphan ang isang panibagong banta. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Salua na isa sa mga pinakakahinahinalang tauhan ng nayon, at mabilis na bumaba si Salua patungo sa piitan. Kita sa kanyang mukha na tila may iniimbestigahan siyang mahalaga, at napagtanto ni Orphan na wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang lumaban ng buong tapang upang protektahan ang kanyang mga kasama, hindi lamang si Magic kundi pati na rin si Fiona at iba pang mga inosente na ipinangako niyang protektahan. Sa gitna ng tensyon ay biglang binunot ni Salua ang isang makinang na espada na yari sa salamin, sumasalamin sa liwanag mula sa mga ilaw sa madilim na piitan, at hindi ito isang ordinaryong sandata kundi simbolo ng Kimlock Church. Patunay na si Salua ay hindi basta-basta na taga-nayon. Lumabas na si Salua pala ay isang spy ng Kimlock Church at palihim na itinanam sa nayon upang gampanan ang isang lihim na misyon, ang patayin ang pinuno ng nayon, ang leader ng kulto ng mga taga-samba ng dragon na isa sa mga makapangyarihang tao sa rehiyon. Ang pagtatapos ng labanan ay dumating sa isang hindi inaasahang paraan. Habang abala si Salua sa pakikipaglaban kay Orphan ay sinamantala ni Cleo ang pagkakataon at palihim siyang lumapit mula sa likuran, at sa isang eksaktong hampas ng hawak niyang kahoy na baston na wala ng malay ang spy. Bumagsak ang katawan nito sa lupa nang hindi man lang nakalaban, at sa biglaang pangyayaring ito, natapos agad ang labanan at ikinagulat ito ng lahat ng naruroon, at matapos na muling tumahimik ang paligid, nagsimulang ikwento ni Fiona ang kanyang nalalaman tungkol sa madilim na kasaysayan ng nayon. Ayon sa kanya ay minsang may isang lalaking nagngangalang Makdugo na dumating sa nayon, dala-dala ang ilang bagong uri ng kagamitang pandigma, at hinikayat niya ang mga taga-nayon na gumawa ng mas marami pang ganitong mga sandata bilang proteksyon laban sa mga banta mula sa labas ng kagubatan. Sa simula ay sumunod ang mga taga-nayon upang maprotektahan ang kanilang sarili, kaso habang unti-unting lumalawak ang kapangyarihan ni Makdugo, lalo ring lumaki ang kanyang mga ambisyon at hindi siya tumigil sa simpleng pagprotekta sa nayon, at hangarin na rin niyang palawakin ang kanyang impluwensya sa buong rehiyon, at maging sakupin ang mga kalapit na nayon. Dahil sa lakas ng kanyang mga armas at sa takot na kanyang ikinalat, unti-unting naging isa siyang makapangyarihang puwersa sa lugar, at nagplano pa siya ng mas mapanganib na hakbang, ang maagaw ang banal na kapangyarihan ng sagradong kagubatan. Ayon sa impormasyon ni Fiona, ang tunay na target ni Makdugo ay ang puso ng kagubatan na isang pinaniniwala ang misteryosong kapangyarihan na binabantayan ng mga dragon at sinaunang nilalang mula pa noong unang panahon. Sa tulak ng kasakiman at pagnanasa sa kapangyarihan, nilampasan na ng ambisyon ni Makdugo ang simpleng kontrol sa nayon, at nais na niyang manipulahin ang mga puwersang hindi kayang unawain ng tao. Ang mga ganitong pagkilos ay tiyak na hindi lamang makakaapekto sa mga taga-nayon kundi magdadala ng sakuna sa buong lugar. Kapag nagtagumpay si Makdugo na marating ang puso ng kagubatan, tiyak na maglalabas ng galit ang Deep Dragon, ang sagradong Diyos Dragon na tagapagtanggol ng lupang ito, at ang magiging bunga ng kanyang galit ay lubhang makakasira na kayang lipulin ng dragon ang lahat. Walang alinlangan ay malulunod sa apoy ng galit ng Deep Dragon ang buong nayon, at wala ni isa sa mga taga-samba ang makatatakas sa mabigat na kaparusahan. Dahil dito ay pinayuhan ni Fiona sina Orphan, Magic at Cleo na mabilis na lisanin ang mapanganib na lugar na ito. Alam niyang nauubos na ang oras at kailangan nilang makaalis bago pa bumagsak ang lahat, at hindi magpapatawad ang Deep Dragon sa sinumang maiwan. Gayunpaman ay walang balak si Fiona na tumakas, at sa kabila ng nalalapit na panganib, determinado siyang manatili upang subukang payapain ang galit ng Deep Dragon. Bilang kaisa-isang madre na kayang makipag-usap sa sagradong Diyos, naniniwala siyang siya lamang ang may kakayahang gumawa ng anumang bagay upang pigilan ang paparating na sakuna. Buong puso niyang tinanggap ang responsibilidad na ito bilang bahagi ng kanyang misyon mula pagkakasilang, at walang sino man ang maaaring pumalit sa kanya. Hindi nagsayang ng oras si Orphan at agad siyang nagtungo sa silid ng pinuno ng nayon na si Makdugo.
determinado siyang hanapin ang mga kasagutan sa mga kamakailang trahedya at bumukas ang mabigat na pinto, at tumambad ang isang madilim na silid kung saan nakaupo ang matandang pinuno sa ilalim ng mahinang liwanag. Matalim ang tingin ni Orphan habang hinarap ang matanda at wala na siyang mga paligoy. Agad siyang nagtanong tungkol sa dahilan ng pagtatangka ng pinuno na agawin ang puso ng kagubatan na nagdulot ng di kinakailangang trahedya. Hindi naman natin nagsimot-dugo at walang bakas ng takot o pagsisisi kahit harapin niya ang mga bunga ng kanyang mga gawa, kalma niyang ipinaliwanag na ang kanyang intensyong kunin ang kapangyarihan mula sa kagubatan ay nagugat sa kagustuhang protektahan ang mga taga-Nayon laban sa paniniil ng Kimlak Church, isang kilalang mapanikil na kapangyarihan sa buong kontinente. Ngunit hindi napawi ng mga paliwanag ni McDougal ang galit ni Orphan at para sa kanya, ang pagsasakripisyo ng mga inosenteng buhay kapalit ng anumang layunin gaano man ito kadakila sa pangalan ay hindi kailanman katanggap-tanggap, kahit nararamdaman na ni McDougal ang kanyang nalalapit na kamatayan at nanindigan pa rin siya sa kanyang paniniwala. Bago tuluyang huminga ng huling paghinga ay iniwan niya ang isang nakakatakot na babala ang buong kontinente ay malapit ng mapahamak. Ang kanyang mga salita ay tila isang sumpa na bumibigat sa hangin sa buong silid. Iginiit ni McDougal na nasaksihan niya ang mapanirang kapangyarihan ng isang lihim na sandata ng Kimlak Church. Ayon sa kanya kung walang maagap na pag-iingat at lahat ng buhay sa kontinente pati na ang mga nayon na sumasamba sa Deep Dragon ay hindi na muling makakaranas ng kapayapaan, bagamat napupuno ng pessimism ang kanyang mga salita at nag-iwan ito ng malalim na takot sa isipan ng mga taga-Nayon. Pagkatapos ng huling paghinga ni McDougal na tila naipasa ang alab ng kanyang kagustuhan sa mga taga-Nayon, sa halip na panghinaan ng loob ay lalo pa silang nagpatibay ng kanilang determinasyon na tuparin ang layunin na iniwan niya. Ang paniniwalang ang pagkakaroon ng puso ng kagubatan ang tanging paraan upang protektahan ang kanilang mga sarili laban sa banta ng Kimlak Church ang naging gabay nila, sama-samang tumingin ang mga taga-Nayon kay Fiona, ang madre na pinaniniwalaan nilang maghahatid sa kanila sa sagradong lupain ng dragon. Lalong uminit ang tensyon sa Nayon at naririnig sa bawat sulok ang mga pag-uusap at maraming mga matang puno ng pag-asa ngunit halo rin ng takot, bagaman sinubukan ni Fiona na babalaan sila sa panganib ng pag-agaw sa sagradong kapangyarihan, tila parang hangin lamang sa kanilang pandinig ang kanyang mga salita. Para sa kanila at ito na lamang ang natitirang daan upang protektahan ang kanilang mga buhay na nasa panganib, biglang isang napakalaking sinag ng liwanag ang bumagsak sa gitna ng Nayon, nagdulot ng matinding pagsabog na tumatangay sa lahat ng nasa paligid. Ang dating malakas na hangin ay napalitan ng mga guho at mga daing ng sakit, ang kakaibang liwanag ay hindi lamang sumisira sa mga material na bagay kundi tila tinangay rin ang huling hibla ng pag-asa ng mga taga-Nayon. Lahat ay nabigla at napagtanto nilang bumaba na nga ang galit ng Deep Dragon bunga ng kanilang mga pagkakamali, mula sa itaas ay lumitaw ang dambuhalang anyo ng Deep Dragon, puno ng kapangyarihan at di matatawarang presensya. Ang mga mata nitong nagliliyab sa pula ay tumingin pababa at sa halip na tumakas, ang natitirang mga taga-Nayon ay lumuhad sa lupa na puno ng kawalang pag-asa. Sa kanilang isipan ang parusang ito ay hindi maiiwasan at anumang paglaban ay magiging walang saysay laban sa kapangyarihan ng banal na nilalang. Sa gitna ng mga guho ay lumitaw si Orphan na matatag ang kanyang anyo, salungat sa takot ng mga tao sa paligid at mabilis siyang gumamit ng mahika upang salakayin at pigilan ang Deep Dragon sa higit pang pananakit sa mga taga-Nayon. Kita sa matalim na mga mata ni Orphan ang matibay na determinasyon habang pinapatawag niya ang isang mas maliit ngunit makapangyarihang nilalang na isang supling ng Deep Dragon. Naniniwala si Orphan na ang presensya ng nilalang na ito ay maaaring maging susi upang makipagkasundo, o kahit man lang mapigil ang lumalawak na galit. Itinaas niya ang batang dragon sa harap ng makapangyarihang tagapamahala ng langit na tila naglalayong maghatid ng mensahe ng kasunduan. Kaso sa halip na pag-unawa ay isang malamig na tingin ang kanyang natanggap at hindi natitinag ang Deep Dragon, hindi natakot sa mga pagtatangkang ito ni Orphan. Para sa sinaunang nilalang ang lahat ng nagaganap ay hindi maiiwasan na isang kinakailangang paglilinis upang maibalik ang kaayusan na winasak ng mga tao. Ang tinig ng dragon ay umalangaw na parang kulog sa maliwanag na kalangitan at pinapakilig ang buong paligid. Puno ng pagkadismaya at galit ang mga salita nito at inakusahan nito ang mga taga-Nayon na dati pinagpala ng kagubatan at ng mga Diyos ng paglalakas loob na agawin ang puso ng lugar na ito, isang kasalanan na hindi lamang pagtataksil kundi kasakiman din.
Binigyang diin ng banal na nilalang na ang kasalanan na ito ay lampas na sa kapatawaran at ayon sa dragon, kung walang mabigat na kaparusahan ngayon ay tiyak na uulitin ng mga susunod na henerasyon ang mga kapahamakan. Ang naunang pagpapatawad ng mga Diyos ay maling inakala bilang kahinaan dahilan upang lalong lumaki ang kasakiman ng mga tao. Iniikot ng dragon ang matalas nitong tingin na tila matalim na talim at sa bawat isa sa madla, napayuko ang lahat sa takot at hiya at wala ni isa ang naglakas loob na magsalita upang ipagtanggol ang kanilang mga ginawa, sapagkat hindi na ito mapapabulaanan. Nanginginig ang madla at alam nilang walang makakumbinsi sa makapangyarihang nilalang na ito upang talikuran ang hangarin na magparusa, hindi na kayang tumayo lamang si Orphan at hayaan ang mga inosenteng tao na magdusa sa harap ng mabigat na hatol ng makapangyarihang nilalang, mabilis na nag-isip si Magic. Sa taglay niyang talino at bilis ay agad siyang gumamit ng mahika upang lumikha ng isang patong ng ilusyon na bumabalot sa buong paligid, mula sa tabi ni Orphan at hinugot ang isang baril na matagal nang inihanda at sa isang matatag na kilos, inihagis niya ang sandata patungo sa dambuhalang dragon. Kasabay nito ay bigkas ni Magic ang isang spell na nagpaliyab ng matinding apoy na bomb-alot sa buong lugar sa paligid ng sinaunang nilalang, lumiyab ang mga apoy na napakaliwanag na tila kayang laslasin ang madilim na kalangitan, isang malakas na pagsabog ang agad na sumunod at gumalaw ang kagubatan na para bang may lindol. Umalangaw-ngaw ang mga daing ng galit at sakit ng Deep Dragon bago ito tuluyang nalunod sa ingay ng pagsabog at init ng naglalagablab na apoy. Unti-unting naglaho ang dambuhalang anyo ng sinaunang nilalang, tinatangay ng nagngangalit na apoy ang mga pira-piraso nitong katawan na parang alikabok sa gitna ng bagyo. Ang dating nakakatakot na puwersang naghasik ng sindak sa sagradong lupain ay ngayon nauwi na sa abo at katahimikan at kinabukasan ay ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay, ngayon ay humaharap sa panibagong mga hamon. Ang pinakamalaking alalahanin ni Orphan sa mga sandaling ito ay kung paano mapapakain ang isa pang bibig na isang bagay na hindi madaling maisasagawa lalo na sa kakulangan ng kanilang pera. Hindi niya mapigil ang mag-isip kung paano nila mapagtatagumpayan ang sitwasyong ito lalo pat tila walang pakialam si Cleo sa mga problemang hinaharap. Ang susunod na destinasyon ng grupo ay ang Fang Tower na isang lugar na puno ng mga alaala at pinagmulan din ng maraming kaguluhan sa buhay ni Orphan. Ngunit bago sila makarating doon ay kailangan muna nilang huminto sa lungsod ng Tarframe. Hindi lamang ito isang pansamantalang hintuan at dito rin mag-aaral si Magic sa isang formal na paaralan upang tahakin ang seryosong landas tungo sa pagiging isang tunay na salamangkero. Sa mga panahong ito ay mas naging magulo ang sitwasyon sa Fang Academy kaysa dati at kamakailan lang. Sunod-sunod ang mga tangkang pagpatay sa mga nakatatandang kasapi, dahilan upang maging napakabigat at nakakapaso ang atmosphere doon. Higit 10 mataas na kasapi ng akademya ang misteryosong pinatay, nagdulot ng matinding takot at kalituhan sa parehong mga salamangkero at sa publiko, lagpas sa mga usap-usapan at karamihan ay naghihinala na may isang lihim na puwersang nagbabalak na pabagsakin ang akademya. Ayon sa ilang ulat ng investigasyon ay may isang detalye ang natuklasan ng mga nakatatanda ng Fang Academy na nagpapalalim sa kanilang mga hinala. Ang itsura ng mamamatay tao ay kapansin-pansing kahawig ni Orphan, dahilan upang siya ngayon ay maging pangunahing target ng mga salamangkero na naghahanap ng may sala. Lalong naging mabigat ang atmosphere at hindi na kayang baliwalain ni Orphan ang mga malisyosong chismis na kumakalat. Sa kanilang paglalakbay patungong Tarframe ay napilitan ang grupo ni Orphan na huminto sa isang maliit na bahay pahingahan sa gilid ng syudad. Pagsapit ng gabi at isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, bigla silang inatake ng isang misteryosong nilalang na napakabilis nitong gumalaw na halos wala silang pagkakataong makariyak. Agad na sumugod sina Orphan at Cleo upang protektahan si Magic subalit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi nila malinaw na nakita ang mukha ng umaatake at pagkatapos maghasik ng kaguluhan, bigla na lamang naglaho ang estranghero na tila hindi kailanman naruroon. Iniwan nito sa ibabaw ng mesa ang isang kakaibang piraso ng papel at nang pulutin ni Orphan ang papel, napagtanto niyang ang nilalaman nito ay nakasulat sa isang misteryosong wika halo ng sinaunang wika at mga simbolong mahikal. Matapos ang ilang sandaling pagbubuo at pag-aanalisa at nadiskubre niya ang mensahe na may madilim na kahulugan at sino nga ba ang tunay na tagapagmana, ang tanong na ito ay hindi lamang nagpaikot sa kanilang isipan, kundi nagdulot din ng matinding pagkabalisa. Malinaw na may koneksyon ang mga pagpatay sa akademya at ang kamakailang insidenteng ito, may isang tao sa labas na hindi lamang siya tinutugis,
kundi nagtatangkang maghasik ng pagdududa at kaguluhan sa loob ng hanay ng mga salamangkero. Sa loob lamang ng ilang oras at marami sa mga hinala ni Orphan ay unti-unting nasasagot, habang unti-unting bumabalot ang dilim sa liblib na landas kung saan pansamantalang nanunuluyan ang grupo. Muling lumitaw ang parehong umaatake na sumugod sa kanila noon, ngayong pagkakataon ay may mas malinaw na layunin. Hindi na siya palihim na lumapit gaya ng dati at sa halip buong tapang siyang humarap sa kanila, ang mga mata ay matalim at ang presensya ay nakakabigat sa hangin na halos hindi na makahinga ang paligid. Mabilis na uminit ang labanan at ang estranghero ay hindi lamang bihasa sa mahika, kundi nagtataglay din ng kamangha-manghang kakayahan sa malapitang pakikipaglaban na ang bawat galaw niya ay maingat na pinag-isipan, dahilan upang puwersahin si Orphan na magpursige sa pagdepensa. Sa kabila ng kanyang buong pagsisikap at malinaw na nararamdaman ni Orphan na dehado siya sa bawat salpukan, sina Cleo at Magic ay napanood lamang mula sa malayo at natatakot na makialam baka sila ay maging pabigat lamang. Habang papataas na ang tensyon at mararating na ng labanan ang kasukdulan na isang bagong tauhan ang biglang lumitaw, tuluyang binago ang takbo ng sitwasyon at isang malamig ngunit makapangyarihang tinig ang pumutol sa labanan. Bagamat pagod at hingal na hingal, hindi maalis ni Orphan ang kanyang tingin sa bagong dumating at sa liwanag ng isang ilaw na malapit, mas lumilinaw ang mukha ng kanyang kalaban at biglang kumikirot ang puso ni Orphan. Ang taong umatake ay hindi lamang magaling sa pakikipaglaban kundi may mukha na kasing tulad ng kanya at mula 1 taon na ang nakalipas at napahanga at napatigil si Orphan, wala siyang masabi, bagamat biglang natapos ang di inaasahang labanan ng umatras ang misteryosong umaatake, nanatiling mabigat ang tensyon sa kanilang grupo. Puno pa rin ng katanungan si Orphan tungkol sa mamamatay tao na kahawig niya, subalit minabuti niyang isasantabi muna ang mga ito. Lumapit siya kina Cleo at Magic at napansin ang kalituhan sa kanilang mga mata at huminga siya ng malalim at nagsimulang ipakilala ang taong tumulong sa kanila upang makatakas sa mapanganib na sitwasyon. Sa harap ng mapupungay na mata na puno ng pag-usisa ng kanyang dalawang kasama, lumingon si Orphan sa babaeng kagagaling lamang sa labanan at mahaba ang kanyang itim na buhok na may bahagyang lilang kinang, maayos na nakatali ngunit may ilang hiblang malayang nakalaylay. Maganda ang kanyang mga mata na puno ng katahimikan at kumpiyansa at ang kanyang kasuotan ay may estilo ng Fang Academy, nagpapahiwatig ng isang bihasang salamangkero at dahan-dahan at may lalim ang tinig ni Orphan, nang ipakilala niya ito bilang si Tiz, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Isa siya sa mga pinakamahusay na mag-aaral ng Fang Academy at noon pa man, naging mahalagang bahagi si Tiz ng buhay nina Orphan at Azalea at matagal silang namuhay ng magkasama bago dumating ang isang malagim na sakuna. Bilang nakatatandang kapatid na si Tiz ang nag-alaga at gumagabay sa dalawa at siya rin ang nagsilbing inspirasyon kay Orphan sa kanyang paglalakbay sa mahika, ngunit matapos makamit ang maraming tagumpay at nabigyan siya ng mataas na tungkulin sa Fang Academy. Dahil dito ay pinagkalooban siya ng isang maluwang na bahay sa loob ng lungsod at malapit sa kanyang trabaho at tirahan, ngayon sa gitna ng kaguluhan sa akademya at mga panganib na nagbabantang sumiklab. Nagpasya si Tiz na dalhin sina Orphan at ang kanyang grupo sa kanyang tahanan upang pansamantalang makapagpahinga at manumbalik ang kanilang lakas ng loob. Ang kanyang bahay ay matatagpuan sa isang tahimik na lugar na napapalibutan ng makakapal at sinaunang mga puno, nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at pagkakahiwalay sa mundo sa labas. Doon pansamantalang mananatili ang grupo na naghihintay ng pinakabagong balita tungkol sa mamamatay tao na nagdudulot ng kaguluhan. Halata ang kasiyahan kay Cleo habang pumapasok sa tahanan ni Tiz at ang loob ng bahay ay marikit na inayos, pinaghalo ang klasikal na estilo ng Fang Academy at isang mainit na ambience. Sa mga pader ay nakasabit ang mga sinaunang larawang may mahika na tema at sa isang tabi ay puno ng makakapal na aklat ang mesa ni Tiz, pawang ukol sa iba't ibang mahika na paksa at samantala, hindi maitago ni Magic ang paghanga sa lawak ng koleksyon ng mga aklat. Agad siyang nahumaling sa isang aklat tungkol sa klasikal na mga taktika sa mahika at samantalang sina Cleo at Magic ay abala sa pagkamangha, si Orphan naman ay walang ipinakitang pagtataka at para sa kanya, hindi ito ang unang pagkakataon na nakarating siya rito. Gayunpaman bahagyang lumabas sa mga mata ni Orphan ang isang nag-iisip na ekspresyon habang pinagmamasdan niya ang mga pamilyar na palamuti sa paligid, mga alaala ng masasayang panahon noong magkasama pa silang tatlong magkakapatid. Tulad ng nakasanayan ay nanatiling kalmado si Tiz habang naghahanda ng simpleng pagkain,
at pagkatapos ay umupo sa hapagkainan kasama ang lahat at nagsimula siyang magbahagi ng kanyang nalalaman tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon sa kanya, ang mamamatay tao ay hindi lamang pinupuntirya ang mga nakatatanda ng akademya kundi layunin din nitong maghasik ng kaguluhan at sirain ang tiwala ng mga estudyante sa institusyon. Ang pinaka-nakakabahala pa ay ginagamit ang mukha ni Orphan upang linlangan ang mga tao, dahilan upang siya ay maituring na posibleng sospek. Sa katahimikan na sumunod at dama ng lahat ang kabigatan ng sitwasyon, sa wakas ay binasag ni Cleo ang tensyon at nagtanong kung ano ang dapat nilang susunod na hakbang. Pinayuhan ni Tiz na sa ngayon ay kailangang maging maingat at maghintay muna ng karagdagang impormasyon mula sa iba't ibang tagapag-imbestiga sa loob ng akademya. Hindi nagtagal at bumalik si Tiz mula sa akademya dala ang mahalagang balita at sa mga nagdaang araw, ang sunod-sunod na pagpatay sa mga nakatatanda ng akademya ay nagudyok sa marami na pagbibintangan si Orphan. Subalit matapos ang masusing imbestigasyon ay nakakuha si Tiz ng ebidensyang nag-aalis ng kanyang pangalan sa mga pinaghihinalaan at ayon kay Tiz, ang totoong may kagagawan ng mga krimen ay mayroong kahawig ni Orphan noong siya'y mas bata pa, isang detalye na lubhang nakakagulat at naging sanhi ng matinding kalituhan. Dahil sa ulat ni Tiz ay napilitan ang mga kasapi ng akademya na muling pag-isipan ang mga naganap, malinaw na may isang lihim na puwersang kumikilos sa dilim. Sinadya nilang maghasik ng pagdududa at ilagay sa alanganin si Orphan. Ang impostor na ito ay hindi lamang responsable sa mga pagpatay kundi nagudyok rin sa sitwasyon dahilan upang magduda ang marami sa pagkatao ni Orphan, dahil sa sunod-sunod na misteryosong pagkamatay, labis na naapektuhan ang credibility ni Orphan at malinaw na hindi ito isang simpleng pagkakataon lamang. Lalong naging masalimuot ang kaso sapagkat hanggang ngayon ay wala pang nakakakilala kung sino talaga ang nasa likod ng huwad na pagkakahawig ni Orphan. Sa puntong ito ay marami pa ring katanungan ang hindi nasasagot kaya't wala pang pinal na konklusyon na maaaring ilabas. Nang gabing iyon sa gitna ng katahimikan mag-isang naupo si Orphan sa dilim at pinag-iisipan ang lahat ng nangyari. Mabigat ang kanyang isipan na hindi lamang dahil sa mga banta mula sa Deep Dragon at kay Makdugo, kundi dahil naroon pa rin ang mga alaala ng nakaraan na pilit pa rin siyang hinahabol. Kahit pilit niyang nililimot ang mga ito na hindi niya matakasan ang mga multo ng kanyang nakaraan at sa mismong sandaling iyon, biglang may lumitaw na isang misteryosong anino at binasag ang katahimikan at humarap sa kanya ang isang taong may hitsura at mukha na kaparehong-kapareho ng kanyang ngunit may ibang aura at asal. Walang pag-alinlangan ay nagsalita ang estranghero. Ipinakilala ang sarili bilang Crylando at ang pangalang matagal nang tinalikuran ni Orphan, sinabi nitong siya ang Orphan mula 5 taon na ang nakalipas. Malalim at malamig ang kanyang tinig at may halong kayabangan at siya raw ang minsang inaasahang magiging tagapagmana ng kapangyarihan ng Razor, isang rebelasyong ikinabigla ni Orphan. Ipinahayag ng lalaking kaharap niya na siya si Crylando na ang kanyang dating sarili at ang pangalan ay iniwan niya, nang pasyahang talikuran ang landas na itinakda para sa kanya ng akademya, nang mabanggit ang pagiging tagapagmana ng kapangyarihan ng Razor. Muling bumalik sa alaala ni Orphan ang napakalaking inaasahan na ibinuhos sa kanya noong isa pa siyang batang may mataas na potensyal bilang salamangkero. Ang kapangyarihan ng Razor ay sumisimbolo sa tugatog ng lakas sa mundo ng mahika at ang mapipiling tagapagmana nito ay magiging puwersang may kakayahang baguhin ang mundo. Minsan si Orphan ang itinuring na pinakamakapananagutang kandidato, subalit ang mga sumunod na trahedya ang nagtulak sa kanya upang talikuran ang lahat at pati na ang kanyang pangalang Crylando. Nagpatuloy ang impostor na may mapanuyang ngiti sa mga labi at ipinaalala kay Orphan na minsan ay isa siyang matatag na tao, may potensyal na maging pinakadakila subalit pinili niyang isuko ang lahat at mamuhay bilang isang walang pangalang tao. Lubos na nagbago ang buhay ni Orphan matapos ang isang masakit na pangyayari kay Azali at noon, nasa kanya ang lahat ng katanyagan at ang potensyal na maging tagapagmana ng kapangyarihan ng Razor, isang posisyon na sumisimbolo ng sukdulang kapangyarihan sa mundo ng mahika at pangarap ng bawat salamangkero. Ngunit sa halip na ipagpatuloy ang landas na itinakda ng kapalaran at pinili ni Orphan na talikuran ang lahat, lumayo siya hindi lamang sa karapatang maging tagapagmana ng kapangyarihan ng Razor, kundi maging sa kanyang mga ugnayan at katanyagan at walang kahit kaunting pagsisisi. Nang mangyari ang lahat ay hindi niya kayang baliwalain ang sakit at pagkawala ni Azali na itinuring niyang sariling kapatid, ang pagbabagong anyo ni Azali tungo sa isang halimaw sa kanyang paghahangad ng walang hanggang kapangyarihan ang nagtulak kay Orphan na harapin ang pinakamalaking kabiguan sa kanyang buhay.
Doon niya napagpasyahan na bitawan ang lahat upang maghanap ng paraan para mailigtas si Azalea at anumang maging kapalit nito, samantala habang si Orphan ay tahimik na sinusunod ang sariling landas, si Krylando na nagpakilalang dating sarili ni Orphan ay patuloy na umatake at pumatay ng maraming pinuno ng mundo ng mga salamangkero. Isa-isa ay mararahas na pinaslang ang mga makapangyarihang nakatatanda na may kapangyarihang magpasya kung sino ang magiging susunod na tagapagmana ng kapangyarihan ng Razor, hindi basta walang saysay ang mga galaw ni Krylando. Naniniwala siya na sa pag-aalis ng mga makapangyarihan at iba pang potensyal na tagapagmana, siya lamang ang matitira at magkakaroon ng pagkakataong angkinan ang posisyong iyon. Kinabukasan ay ipinakilala ni Tiz kay Orphan ang dalawa sa kanyang mga estudyante na isang batang lalaki na si Tiffy at ang kanyang kapatid na si Pakhika. Hindi nagtagal ay nabanggit ni Tiz na may dalawang duwende kamakailan lamang na dumalaw at nagpakilalang kilala si Orphan. Ramdam ni Orphan na may kakaiba kaya't agad siyang pumasok sa silid at agad niyang nakilala ang mga ito, sina Vocal at Daden at walang iba kundi ang dalawang pilyong duwende. Napakunot noo si Orphan sa kutob na may panibagong gulong dala na naman ang dalawa. Samantala sa isang sulok ng lungsod ay nagbabantay sina Vocal at Daden na tila natutuwa sa kanilang bagong papel, akala mo'y may napakahalagang misyon sila at dahil sa pagkabagot, nakita nila si Cleo na papalapit at kasama ang kanyang mahiwagang lobo si Loki. Dahil gutom ay hindi napigilan ni Cleo ang pagnanasa sa nilulutong hita ng manok na hawak ni Vocal at agad nagkasama ang tatlo at nagsalo sa pagkain, habang gumagaan ang atmosphere at tila nagiging payapa, bigla na lamang lumitaw mula kung saan ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na kaagad nagbigay ng tensyon. Ang leader ng grupo ay hindi nagsayang ng oras at gamit ang may lasong karayom. Mabilis niyang pinatulog sina Loki at Cleo at pareho silang bumagsak sa lupa at wala nang malay at gulat na gulat sina Vocal at Daden, hindi lubos maintindihan ang kanilang nasaksihan. Wala silang nagawa at nakitang dinukot si Cleo sa kanilang harapan, sa sandaling natauhan sila ay mabilis silang tumakbo pabalik upang isumbong ang insidente at sa kanyang karaniwang pagiging maagap, agad naghanda si Orphan upang maglakbay at iligtas ang kanyang kaibigan. Habang nag-iisip ng estratehiya ay iniisip din niya kung sino ang utak sa likod ng pagdukot na ito at sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi lamang siya nag-aalala para sa kaligtasan ni Cleo at ramdam niya na konektado rito ang muling paglitaw ni Krylando at ang misteryosong pagdukot. Hindi isang simpleng pagkakataon ang biglang paglitaw ng kanyang dating sarili mula 5 taon na ang nakalipas, malinaw na may isang tao sa likod nito na sinadyang gawing mas komplikado ang lahat. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay upang hanapin si Cleo, kailangang harapin ni Orphan ang maraming panganib mula sa mga lihim na kaaway at nararamdaman niyang unti-unti siyang hinihila sa isang mas malaking sabwatan, may isang puwersa na nagmamanipula ng lahat sa dilim at ang tunay na kalaban ay hindi pa nagpapakita. Ramdam ni Orphan na hindi ito isang simpleng pagdukot at malamang ito ay bahagi ng mas malaking plano upang siya ay mabitag. Habang naglalakad ay patuloy niyang iniisip kung ano ang tunay na layunin ng taong lumikha kay Krylando na ang kanyang dating anyo. Tila nais ng mastermind na muling buuin ang lahat ng bagay na iniwan na niya noon na mga desisyong minsang nagpabago sa kanyang kapalaran at sa mga mahal niya, mas mahalaga pa ay determinado si Orphan na huwag hayaang sirain ng multo ng nakaraan ang kanyang kinabukasan at ang buhay ni Cleo. Samantala isang batang estudyante ang nagbabala kay Magic na mag-ingat sa pakikisalamuha kay Orphan, ang mga tsismis tungkol sa kanya ay palaging umiikot at kalahating totoo at kalahating kathang-isip at ang mga kwento tungkol kay Orphan ay buhay pa rin mula pa 5 taon na ang nakaraan. Noon si Orphan ang ipinagmamalaki ng akademya ay personal na tinuruan ni Childman, maraming umaasang mararating niya ang tugatog ng mahika at posibleng maging tagapagmana ng titulong Razor na isang prestihiyosong titulo para sa mga pinakadakilang salamangkero. Ngunit hindi lahat ay may maganda ang pagtingin kay Orphan, nagsimulang matakot ang mga nakatatanda sa akademya na ang kanyang kapangyarihan ay magiging banta kung ito'y mawala sa kanilang kontrol, ayaw nilang magkaroon ng isang tagapagmanang hindi nila kayang hawakan. Dahil dito ay palihim silang nagpadala ng grupo ng mga spy upang bantayan ang bawat kilos ni Orphan, lahat ng kanyang galaw ay masusing binabantayan at ang lihim sa pag-iral ng grupong ito ay alam lamang ng iilang tao at kabilang si Magic sa mga nakakaalam. Dahil sa impormasyong ibinahagi ng batang estudyante na hindi pa tiyak kung bakit, ngunit kumalat ang chismis na si Orphan di umano'y brutal na inatake ang isang misteryosong spy na matindi niyang nasugatan at ayon sa kwento,
si Orphan daw ay walang pakialam sa naghihingalong biktima at malamig na umalis sa pinangyarihan ng insidente na para bang walang nangyari. Bagaman hindi pa napatutunayan ang kwento at mabilis itong kumalat at lalo pang pinapalala sa mga salaysay, dahil dito ay marami ang nagsimulang maniwala na si Orphan ay tunay na malupit, naging bahagi ito ng mga walang basehan na tsismis na bumabalot sa kanyang reputasyon. Ang insidenteng ito ay agad na nagtaas ng suspecha sa iba pang mga estudyante sa klase ni Childman, may mga nagbulungan na ang mga batang tinuturuan sa klaseng iyon ay mga parang taw-tauhang walang sariling bait, mga sumusunod lamang sa mga utos na walang habag o moralidad. May tsismis pa na marami sa kanila ang malamig ang dugo, handa nilang wasakin ang sinumang sa tingin nila ay hadlang, nang walang pag-alinlangan at lalong pinatindi ng kwentong ito ang sitwasyon, kaya't kahit wala silang ginawang masama sa mga estudyante ni Childman ay napasama sa ihip ng pagdududa at pag-iwas ng mga tao sa kanilang paligid. Unti-unting nagbago ang imahe nila sa paningin ng mga tao na tila mga walang awang nilalang na hindi na marunong kumilala ng tama at mali, dahil dito ay nagsimulang umiwas ang marami sa mga estudyante ng akademya, itinuturing pa silang banta. Samantala ang labanan sa pagitan ng kasalukuyang Orphan at ni Crylando ang kanyang nakaraang anyo ay naging matindi, pareho nilang kabisado ang estilo at mga galaw ng isa't isa, kaya't karamihan sa kanilang mga atake ay nababalanse at hindi tumatama. Napagtanto ni Orphan na kung patuloy siyang gagamit ng mga lumang tactics, lalo lamang hahaba ang laban at mauuwi sa wala at sa kalagitnaan ng mahirap na sagupaan ay naisip ni Orphan na wala siyang pagkakataong manalo sa isang direktang labanan, sa mabilis na pag-iisip ay agad niyang pinabagsak ang sahig at lumilikha ng biglaang kalamangan. Sa gitna ng kaguluhan ay pinapatawag niya ang Sword of Light na isang napakalakas na hakbang na ikinagulat ng kanyang misteryosong kalaban at sa malamig na tingin, inamin ng kalaban na ang layunin ng laban na iyon ay hindi lamang upang talunin si Orphan. Kasangkot din dito si Azili ay kailangan daw ni Azili si Orphan para sa isang napakalaking plano, at dahil doon siya ay naging target na kailangang alisin at muling sumiklab ang matinding labanan. Sa isang mapanganib na sandali ay tumatagos ang matalas na espada ng kalaban sa braso ni Orphan, dahilan upang dumadaloy ng walang tigil ang dugo at sa kabila ng matinding sakit ay hindi natitinag si Orphan. Buo ang kanyang determinasyon at agad siyang bumawi ng isang kritikal na atake at naputol ang braso ng kanyang kalaban, umagos ang dugo mula sa sugat na iyon na isang sugat na mahirap gamutin kahit sa pamamagitan ng mahika. Hindi nagsayang ng oras si Orphan at gumamit siya ng isang spell na tumatarget sa kahinaan ng kanyang kalaban, mabilis siyang sumugod para sa isang matibay at tiyak na pag-atake ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang kalaban ay nagkukunwari lamang na humihina. Sa dilim ay palihim na ginamit ng kalaban ang isang nakatagong kapangyarihan na lumilikha ng isang napakalaking pagsabog na nagpalubog sa buong paligid sa nakakasilaw na liwanag at matinding puwersa. Ang matinding pagyanig mula sa pagsabog ay nagpahilo kay Orphan, habang si Crylando naman ay nakatayo sa malayo na may mapanuyang ngiti. Unti-unting naihayag ng anino sa harap niya ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ang kalaban na inakala niyang kopya lamang ng kanyang sarili ay isa palang dummy na isang nilalang na isinumpa. Ang Crylando na kanyang kaharap ay hindi isang tunay na nilalang kundi isang dummy na nilikha gamit ang sinaunang mahika ng Killing Lloyd. Isinulat ni Azili ang isang madilim na marka sa katawan ng dummy at ginamitan ito ng isang sinumpang espada. Sa mismong pag-ataking iyon at ang walang malay na dummy ay naganyong kabataang bersyon ni Orphan, tila eksaktong kapareho sa bawat detalye. Ngunit hindi doon natapos ang lahat at ang masasamang mahika ay unti-unting nagbigay buhay sa dummy. Pinahintulutan itong magkaroon ng kakayahang mag-isip at kalaunan na nagkaroon ito ng sariling layunin ang papalitan si Orphan mismo. Sa paglipas ng panahon ay nagsimulang umusbong ang sariling kalooban ng dummy. Hindi na ito basta kasangkapan ni Azili kundi nagkaroon ng hangarin na maging si Orphan, hindi lamang sa grupo kundi sa puso ng mga tao sa paligid niya. Habang hinaharap ni Orphan ang banta ng pagkawasak at ang misteryosong dummy na dati simpleng kopya lamang, ay lumitaw na ngayon bilang isang bagong nilalang, armado ng makapangyarihang mahika at sariling mga layunin, at ang dummy na ito ay naging isang karakter na puno ng contradiction. Kasama ito ni Azili sa kanyang mga misteryosong paglalakbay at unti-unti nitong pinagtibay ang papel nito sa kwento, ngunit sa kabila ng taglay nitong kahangahangang lakas, hinding-hindi nito maitatanggi ang katotohanan na ito ay isang kopya lamang. Si Orphan ay kahit harapin ang maraming pagsubok ay nakahanap ng matibay na motibasyon upang patuloy na lumaban,
ang malalalim na ugnayan sa mga kaibigan at mga mahahalagang alaala, at ang di matitinag na paninindigan ang nagsilbing pinagmumulan ng kanyang lakas. Ang labanan sa pagitan ni Orphan at ng Dummy ay hindi lamang labanan ng mahika kundi labanan din ng kalooban. Bawat bitaw ng mahika ay puno ng determinasyon at kagustuhang protektahan ang mga mahalaga sa kanya. Nang tuluyang nadurog ang Dummy ay lumitaw si Azili at lumapit siya ng kalmado. Ang mga mata ay nagliliwanag ng matibay na pasya na inanyayahan niya si Orphan na sumali sa kanyang lihim na plano. Pagdating ni Cleo at Magic sa silid, ang una nilang nakita ay si Orphan na nakahandusay sa sahig pagod na pagod matapos ang matinding laban, samantala sa isang marangyang palasyo at isang misteryosong mamamatay tao ang pumatay ng maraming tao habang naghahanap ng mga palatandaan kaugnay ng isang mahalagang mapa. Ang kapaligiran ay puno ng kadiliman na sumasalamin sa panganib ng taong nasa likod ng madugong krimen at habang paalis na ang mamamatay tao sa silid, biglang hinarap si Orphan ng isang anino na mabilis na sumugod sa kanya na may nakakatakot na layunin pumatay. Walang gaanong oras upang mag-isip ay agad siyang naghanda upang gamitin ang mahika bilang panlaban, ngunit bago pa man siya makakilos at biglang lumitaw sina Cleo at Magic, sa sandaling pagkaabala ni Orphan ay nakatakas ang tunay na kalaban. Kinabukasan ay nagtungo si Orphan kay Tiz upang iulat ang mga nangyari at sa gitna ng tensyon nilang pag-uusap, binanggit ni Orphan na napatumba niya ang isang mapanganib na nilalang na tinawag niyang Mage-Destroying Machine. Ngunit nang tanungin siya ni Tiz kung sino ang nasa likod ng nilalang na iyon ay nanatiling tahimik si Orphan na kitang-kita sa kanyang mga mata ang lalim ng kanyang iniisip. Ayaw niyang ibunyag ang buong katotohanan bahagi upang hindi madamay si Tiz sa panganib, at bahagi marami pa rin siyang kailangang linawin sa sarili. Ipinasa ni Tiz kay Orphan ang isang espesyal na dokumento na isang detalyadong ulat sa mga misyong isinagawa niya sa nakaraang 5 taon sa labas ng akademya, ngunit isang nakakagulat na detalye ang nagpahinto kay Orphan na hindi pa pala siya opisyal na pinatalsik, na matagal na sanang dapat nangyari. Si Tiz pala ang nag-amyende sa mga tala upang manatili siya sa record ng akademya at magkasama sina Orphan, Tiz at Magic na nagtungo sa Fang Tower at itinuturing na sentro ng kapangyarihang mahika. Sa kanilang paglalakbay ay magaan ang kanilang usapan ngunit nanatiling mapagmatsyag si Orphan. Sa gitna ng kanilang usapan ay tinanong ni Orphan si Tiz kung nagkaroon na ba siya ng mga alitan na nauwi sa malalang kahihinatnan. Sa kanyang karaniwang kumpiyansang sagot ay sinabi ni Tiz na palagi siyang iginagalang ng lahat. Ngunit mabilis na pabulaanan ito ng realidad at pagkatapos lamang ng kanilang usapan na biglang bumagsak ang malalakas na yelong ulan, diretsyong patungo sa kanila at ang mga malalaki at maliliit na tipak ng yelo ay bumagsak na may matinding puwersa na halatang hindi ito aksidente. Sa tensyon na sandaling iyon na naging mas matalas pa ang pandaman ni Orphan at nararamdaman ni Orphan ang bawat maliit na galaw ng mga nakamaskarang kalaban na pumalibot sa kanya, hindi siya nagsayang ng oras at agad siyang sumabak sa labanan na mag-isa niyang hinarap ang buong grupo ng mga kalaban. Malalakas ang kanyang mga pag-atake na isang maayos na pagsasanib ng mahika at kakayahang lumaban ng pisikal, dahil dito ay mabilis niyang napabagsak ang bawat kalaban at wala sa mga ito ang nakayanan ang kapangyarihan ni Orphan ng matagal. Matapos talunin ang buong grupo ay lumapit si Orphan sa isa sa kanila upang tanungin kung bakit siya inatake. Ang kalaban ay puno ng galit, ang mga mata na isiniwalat na ang kanilang pag-atake ay paghihiganti para sa mga kasamahan nilang pinarusahan noon ni Orphan. May pamilyar na tunog sa pahayag na iyon at napaisip si Orphan at mabilis niyang naalala ang koneksyon, malamang ay may kaugnayan ang mga ito sa isang pinuno ng nayon na nakaharap niya sa isang naunang misyon at lalo siyang naging maingat. Alam niyang ang mga ganitong magkakaugnay na ugnayan ay maaaring humantong sa mas malaking gulo. Habang pinapanday ni Orphan ang sitwasyon ay may isang figurang lumitaw mula sa malayo. Hindi ito tulad ng mga ordinaryong kalaban na katatapos pa lamang niyang talunin at ang matalas na tingin at dignidad sa anyo, kumpiyansang kilos ng bagong parating ay agad niyang kinilala bilang isang mahalagang tao. Siya ay si Hydren na isang mataas na antas na salamangkero ng Fang Tower. Sa malamig na kilos at malalim na tinig at ipinakilala ni Hydren ang kanyang sarili at sinabi na layunin niyang samahan si Orphan. Subalit hindi basta nagtiwala si Orphan sa kanyang mga salita. Bilang pagsubok ay bigla siyang naglunsad ng mabilis at malakas na pag-atake upang subukan ang kakayahan ng kausap. Sa husay ni Hydren ay madali niyang naiwasan ang pag-atake na dahilan upang lalong maging mapagbantay si Orphan. Nagpatuloy silang dalawa patungong Fang Tower at napakabigat ng tensyon sa bawat hakbang nila.
Pagkarating sa loob ng tore na isang sekretarya ni Faulkner ang lumapit ng magalang ngunit puno ng pagmamadali, hiniling nitong makausap ni Orphan si Faulkner ng private. Pinangunahan siya papasok sa nakaka-impress na silid ni Faulkner at nagtataka si Orphan sa biglaang pagpupulong, mabilis at diretsahan ang tinig ni Faulkner at ibinunyag niyang ang Hydran na kakaharap lamang ni Orphan ay isang spy. Sandaling nabigla si Orphan sa balita ngunit agad pa itong ipinaliwanag ni Faulkner bago pa siya makareact. Ayon kay Faulkner ay iisa lamang ang klase sa Fang Tower na sadyang sinanay sa mga kasanayan sa pagpatay at ito ang UA class. Ang mga estudyante ng klaseng ito ay hindi lamang sinasanay upang maging mga salamangkero kundi upang maging malalamig ang dugo ng mga mamamatay tao. Binigyang diin ni Faulkner na ang mga kilos kamakailan ng UA class ay wala na sa kontrol. Upang mapanatili ang balanse sa Fang Tower na kailangang buwagin ang klaseng ito bago pa lalong lumala ang sitwasyon, hindi dito nagtatapos ang kwento at ipinatong ni Faulkner sa harap ni Orphan ang isang bunten ng mga dokumento, mga ulat hinggil sa mga kilos ni Hydran at ng mga estudyante ng UA class. Habang binubuklat ni Orphan ang mga pahina, unti-unting tumitigas ang kanyang ekspresyon habang binabasa ang tungkol sa massacre sa mga tagasunod ng kulto ng Dragon. Ang mga operatiba mula sa UA class sa ilalim ng pamumuno ni Hydran ay walang awang pumatay sa lahat ng sangkot na iniwan na pawang kaguluhan at pagkawasak. Paglabas niya ng Fang Tower at tahimik na naglakad si Orphan na binabagabag ng mga babala ni Master Yu na nagbabantang huwag silang maging magkaaway, ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa kanyang isipan na isang paalala na ang pagharap sa guro ay hindi lamang isang hamon kundi isang sitwasyong maaaring humantong sa mga di inaasahang pangyayari. Bagaman hindi ito ipinakita ni Orphan ay ramdam niyang bumibigat ang kanyang isipan na nahirapan siyang mag-focus sa ibang bagay. Samantala sina Cleo at ang kanyang dalawang kaibigan ay bagong balik lamang mula sa isang lakad, masigla pa dahil sa mga nakakatuwang kwento na kanilang pinagsaluhan. Ngunit agad na naputol ang kanilang saya nang mapansin nila ang isang figurang may takip ang mukha na nakatayo sa bubungan, bago pa sila makakilos ay bigla itong naglaho at iniwan ang isang mabigat na pakiramdam na tila may masama na mangyayari. Pagdating ni Orphan at makita niyang duguan ang ulo ni Cleo na lubos siyang nabigla at nagnitngit. Matapos marinig kay Cleo ang nangyari ay mabilis na naisip ni Orphan na konektado ito sa isang assassin na minsan na niyang nakaharap na buong determinasyon ay hindi na niya hahayaang makatakas pa ito. Agad siyang naghanda upang habulin ang assassin ngunit laking gulat niya nang bigla siyang harangan ng isang anino na si Tiz, matigas ngunit may malasakit ang kanyang ekspresyon at iminungkahi niyang siya na ang bahala na humarap sa bagay na ito. Habang dapat unahin muna ni Orphan ang pag-aalaga kay Cleo na malinaw na nangangailangan ng tulong. Bagaman nag-atubili ay pumayag si Orphan at napagtanto na ang paggagamot kay Cleo ang mas mahalaga sa sandaling iyon, habang inaalagaan ni Orphan ang mga sugat ni Cleo at tahimik na sinundan ni Tiz ang mga bakas ng assassin. Pagdating sa gitna ng lungsod ay namataan niya ang isa sa kanila na sadyang ipinakita ang sarili at tila inaakit si Tiz sa isang patibong. Samantala sa bahay ay matapos matiyak na maayos na ang sugat ni Cleo, napagtanto ni Orphan na hindi na siya maaaring basta na lang manood. Muling pinatatag ang loob ay agad siyang naghanda at nagtungo sa lungsod, nagpatuloy si Tiz sa pagsunod sa nakamaskarang lalaki at maingat na sinusuri ang bawat bakas na iniiwan nito at sa huli ay huminto siya sa harap ng isang lumang bahay, balot ng kadiliman at katahimikan na tila matagal nang pinabayaan. Walang pag-atubili ay pumasok si Tiz na maingat ngunit may matibay na pasya at pag-akyat sa itaas, agad niyang napagtanto na siya ay nalinlang na isang patibong pala ito at dalawang anino ang naghihintay sa kanya, ang mga mata ay puno ng hangarin na pumatay at matinding kumpiyansa. Lumapit ang isa at ikinagulat ni Tiz na siya ay dating estudyante sa klase ni Master Yu, hindi itinago ng lalaki ang kanyang layunin at hinahanap nila ang isang world map na isang bagay na lubos na hindi alam ni Tiz. Pinilit niyang alamin pa ang kanilang motibo ngunit sagot lamang ang mapanuyang mga ngiti na puno ng mali siya. Mabilis na sumiklab ang labanan at mabilis na ginamit ni Tiz ang kanyang mahika, nagbitaw ng malalakas na atake upang pahinin ang mga kalaban subalit ang dalawa ay hindi basta-basta na kalaban at mahusay silang nagtutulungan, malinaw ang layunin na pahinin ang kakayahan ni Tiz na gumamit ng mahika. Nang mapansin nilang nagiging marupok si Tiz at ni-focus nila ang kanilang mga atake sa kanyang lalamunan upang maputol ang kanyang pagbigkas ng mga spell, unti-unti siyang nanghihina at papalapit na ang dalawa upang siya ay dalhin. Sa kritikal na sandali na isang pamilyar na tinig ang biglang umiingay at matalas at napupuno ng awtoridad,
Lumitaw si Azili na malamig ang mga mata at nakatutok sa dalawang kalaban, matibay ang kanyang tinig at hindi niya hahayaan na saktan nila si Tiz. Dahil sa presensya ni Azili na nagatubili ang mga asasin at halatang kulang sila sa lakas upang humarap sa isang makapangyarihang salamangkero tulad niya, matapos ang maikling pag-uusap at mabilis silang umurong na iniwan si Tiz na lutang at nanghihina. Pagdating ni Orphan ay agad niyang nilapitan si Tiz na kitang-kita sa kanyang katawan ang bakas ng matinding laban, maingat niya itong tinulungan pauwi at bagamat naguguluhan siya sa biglaang paglitaw ni Azili. Kinagabihan habang nagpapahinga si Tiz na muling binabalikan niya ang mga naganap, sa kanyang pagkalito at bahagya niyang naalala na tila si Orphan ang nagligtas sa kanya na isang maling akala. Si Orphan naman ay bagaman tahimik ay puno ng determinasyon at maingat niyang ginamit ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling upang gamutin ang mga nasugatang daliri ni Tiz, bagamat naging maayos ang proseso na hindi ito nagbigay ng inaasahang resulta at naibalik man ang daliri na tila nawala na ang dating sigla at lambot nito. Napabuntong hininga si Orphan at pinipigilan ang pakiramdam ng kawalang magawa, gayunpaman ay hindi niya ito ipinakita. Pinalakas niya ang loob ni Tiz na sinabing hindi pa natatapos ang lahat, at may paraan pa upang malunasan ang sitwasyon. Pagsapit ng gabi ay umalis si Orphan ng bahay at ang kanyang mga hakbang ay nagdala sa kanya sa isang tahimik na sulok. Doon siya naupo at malalim ang iniisip at pinagninilayan ang masalimuot na hanay ng mga kaganapan na nagundyok sa kanya sa gitna ng mga lihim at sabwatan. Tahimik ang paligid na ang tanging maririnig ay ang banayad na ihip ng hangin at biglang isang pamilyar na tinig ang bumabasag sa katahimikan at lumitaw si Azili. Kasing dangal at kasing kapangyarihan pa rin gaya ng dati at lumapit siya, matatalim ang mga mata, dala ang matinding pag-aalala. Diretso siyang nagsalita na agad ibinahagi ang mahalagang impormasyon, ipinahayag niya na matapos ang sunod-sunod na misteryosong mga kilos ng klase ni Master Yu, pumasok na sila ngayon sa huling yugto ng kanilang plano. Ang layunin nila ay tuluyang puksain ang lahat ng sumasalungat sa kanila at agawin ang isang bagay na may napakalaking halaga na ang world map na pag-aari ng pamilya Browning. Para kay Azili ang mapa ay hindi lamang isang sinaunang bagay, ito ay sumasagisag sa kapangyarihang kayang baguhin ang kaayusan ng buong mundo. Habang nakikinig si Orphan at lalong bumibigat ang tinig ni Azili na tila ba isinasalaysay ang isang kwento mula pa sa mga sinaunang panahon, ipinaliwanag niya na ang kwento ng mapa ay konektado sa kasaysayan ng mga Diyos at mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, sa isang panahon ng kaguluhan na may isang makapangyarihang Diyos na nagbabalak pabagsakin at lipulin ang iba pang mga Diyos upang makamkam ang ganap na kapangyarihan. Nagpatuloy si Azili, ang mga mata ay puno ng malalim na pagninilay na tila bumabalik ang mga alaala mula sa 1 milenyo na ang nakalipas. Ipinaliwanag niya na bago tuluyang naglaho si Swedenpak at iniwan nito ang isang kayamanang tinatawag na National Strategy, kilala rin bilang World Map. Hindi ito basta-bastang mapa na naglalaman ito ng kapangyarihan at karunungan na kayang kontrolin ang agos ng kapalaran, ngunit matapos ang daan-daang taon at lalo nang nawala sa kaalaman ng mundo ang mga bakas nito, ayon sa pinakahuling impormasyon na nakalap ni Azili, ang mapa ay minsang napunta kay Childman na isang dating iginagalang na salamangkero at may malalim na kaugnayan kay Orphan. Mahigpit na binalaan ni Azili na ngayong gabi ay tiyak na hindi palalampasan ni Master Yu ang pagkakataon upang umatake, handa na ang kanilang grupo upang sunggaban ang mapa at ang kanilang layunin ay hindi lamang talunin sina Orphan o Azili. Alam nilang kayang ipagtanggol ni na Azili at Orphan ang kanilang sarili, ngunit si Tiz, dahil sa kasalukuyang kalagayan nito ay malinaw na isang kahinaan at malamang na si Tiz ang magiging target. Maraming kalaban ang hindi magdadalawang isip gumamit ng kahit anong paraan upang makamit ang kanilang layunin at labis ang pangamba ni Azili na mapahamak ang lahat. Bago umalis ay tumitig si Azili ng malalim kay Orphan na tila may gustong iparating na mahalagang mensahe. Mabagal niyang inilabas mula sa kanyang balabal ang isang sinaunang artepakto na isang pamana pa mula sa panahon ni Swedenpak. Tinawag ito ni Azili na interdimensional keystone, na isang misteryosong bagay na nagbibigay kakayahan kay Orphan na makapaglakbay sa pagitan ng iba't ibang dimensyon. Isang napakabihirang kakayahan na maaaring magbigay sa kanya ng kakayahang umiwas o biglaang umatake sa kalaban. Matapos ang maingat na pag-uusap sa kanyang dalawang kasama, pinangunahan ni Orphan ang grupo patungo sa kuta ng klase. Isang lihim na lugar ito ay nasa kailaliman ng kagubatan at napapalibutan ng makakapal na hanay ng mga puno at halos hindi mapasok dahil sa matitibay na mahika na harang. Bago sila pumasok ay gumuhit si Orphan ng isang mahika na bilog,
pinapagana ito upang lumikha ng isang proteksyon na kalasag sa paligid ng grupo. Sa gabay ng liwanag na nagmumula sa bilog ay dahan-dahan silang lumutang papasok sa harang at hindi nagdulot ng kahit anong ingay. Sa loob ng kuta ay madilim at mabigat ang hangin na may mahina lamang na liwanag, sapat upang makita ang mga bagay sa paligid. Si Orphan ang nanguna at ang kanyang mga mata ay walang tigil na sinusuri ang bawat sulok na handang sagipin ang mga kasamang maaaring nasa panganib. Habang nagsisiyasat sa paligid ay bigla na lamang lumitaw ang isang di pamilyar na figure na walang iba kundi si Hydran, isang salamangkero mandirigma na kilala sa kanyang brutal na lakas at kahusayan sa mga biglaang pag-atake. Bago pa man makakilo si Orphan na iniangat ni Hydran ang kamay nito at nagbitaw ng mga makapangyarihang atake na yumanig sa buong paligid, gayunpaman ay mabilis na gumamit si Orphan ng depensibong mahika, na gawang umiwas sa atake sa tamang oras. Kasunod nito ay lumikha siya ng isang maliit na alon ng kontra-atake upang hadlangan ang pag-usad ng kanyang kalaban. Ang sagupaan ay tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit sapat na iyon upang napagtanto ni Orphan na ang kalaban na ito ay hindi basta-bastang mandirigma. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras doon at agad niyang muling pinaganya ang mahikang bilog, pinangunahan ang grupo papasok pa sa mas malalim na bahagi ng kuta ang pinaniniwalaang lugar ng pagsasanay ng klase. Lalong tumindi ang tensyon sa hangin at ang makakapal na pader, mga nakabakas na lumang armor at mga tanda ng mga nakaraang labanan ay nagpamukhang parang isang limot na larangan ng digmaan ang lugar. Habang pinangungunahan ni Orphan ang grupo na isang malalim na tinig ang umalangaw-ngaw mula sa mga anino, lumapit si Hydran na may kalahating ngiti sa mga labi at may bahid ng pang-aasar na sa liwanag ng mga ilaw sa dingding. Lumiwanag ang kanyang mukha at kapansin-pansin ang isang mahabang peklat na mula sa sentido hanggang sa kanyang baba. Parang nanunukso at tinanong niya si Orphan sa malamig na tinig, naisip mo na ba kung saan galing ang peklat na ito at 5 taon ang nakalipas ay noong unang dumating si Orphan sa kabisera ng kaharian, puno ng kababalaghan at tensyon ang paligid. Sa gitna ng mataong kalsada ay unti-unting sumibol sa kanya ang pakiramdam ng di maipaliwanag na kaba na tila may lihim na sumusubaybay sa bawat hakbang niya, at gaya ng kanyang inaasahan na lumitaw si Hydran mula sa anino ng isang madilim at liblib na eskinita, ang malamig nitong tingin ay nagpahinto kay Orphan ang kabay mabilis na nauwi sa takot. Sa mapangudyok na tono ay dahan-dahan na lumapit si Hydran kay Orphan at halatang sabik magpasimula ng labanan. Tinawag nitong walang ibang layunin ang pagkakatatag ng Fang kundi sanayin ang mga tulad nila upang patayin si Azali ang tinatawag nilang Chaotic Witch. Ang mga salitang iyon ay tila matalim na patalim na sumusugat sa puso ni Orphan, halos mabalot siya ng matinding emosyon at napagtanto na ang pinakaultimong layunin ng kanilang pagsasanay ay ang wasakin ang taong itinuring niyang pamilya, ay hindi niya matanggap. Sa gitna ng gulat at sakit ay di sinasadyang pinakawalan ni Orphan ang nakatagong kapangyarihan sa kanyang loob, isang napakalakas na ipu-ipo ang sumabog mula sa kanya at ang liwanag nito ay dumaan sa mukha ni Hydran na iniwan ang malaking peklat mula sa kanyang noo pababa sa kanyang baba, isang permanenteng alaala ng mapait na tagpo na iyon. Ngunit hindi basta matitinag si Hydran at sa gitna ng ipu-ipo ay nagpumilit siyang makawala at saka sumugod kay Orphan, naglalayong tapusin siya sa isang matinding pag-atake. Tila bumagal ang oras ay naglaho ang lahat sa paligid maliban sa imahen ng kalaban na papalapit at ang matatag na mga mata ni Orphan. Sa isang iglap ay pinapagana ni Orphan ang isang spell ng teleportation na bigla siyang naglaho mula sa kanyang kinalalagyan, dahilan upang magmintes si Hydran sa kanyang atake. Bago pa man makabawi si Hydran na lumitaw na si Orphan sa kanyang likuran isang matinding hampas ang pinakawalan niya, dahilan upang tumilapon si Hydran. Samantala sa isang kakaibang lugar ay dahan-dahan na iminulat ni Cleo ang kanyang mga mata ngunit sa kasamaang palad, naroon ang katulong ni Falner at bago pa man makapagsalita si Cleo, bigla siyang sumugod at mahigpit na sinasakal si Cleo na ang mga daliri niya ay patuloy na humihigpit na tila nais na tapusin ang huling hininga ng dalaga. Walang awa ang umaatake at naghahanda ng gumamit ng mahika upang tuluyang tapusin si Cleo. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay isang matalim na sinag ng liwanag ang humiwas sa hangin at naputol ang kamay ng katulong, bumulwak ang dugo habang sumisigaw ito sa sakit. Sa tamang oras ay nailigtas ni Loki si Cleo mula sa nakamamatay na panganib gamit ang kanyang espesyal na mahika, samantala si Magic naman ay na-teleport patungo sa isang lubos na di pamilyar na lugar at ang paligid ay madilim, mga gusaling naguguho at ang hangin ay mabigat na amoy agnas.
Pilit niyang pinapakalma ang sarili ngunit lalong naguluhan ang kanyang isipan sa sobrang pag-iisa, habang naghahanap siya ng daan palabas ay biglang may lumitaw na anino mula sa malayo at paika-ika ang lakad subalit napupuno ng panganib, isa itong kasapi ng klase na tila nahulog din sa parehong teleportation spell. Ramdam ni Magic ang papalapit na panganib at sa bilis ng paglapit ng kalaban, wala siyang ibang magawa kundi magtayo agad ng mahika na shield na isang malinaw na proteksyon ang bumabalot sa kanya, sakto upang masalag ang unang direktang pag-atake at sa lakas ng salpukan ay parehong umatras ang dalawa. Bagaman nakaiwas sa unang pag-atake ay nadiskubre ni Magic na nahulog sa kamay ng kalaban ang mahalagang mapa na kanyang dala, mabilis itong isinilid ng kalaban sa kanyang damit na kasabay ng isang tusong ngiti na puno ng pang-uuyam. Nag-alab ang galit sa dibdib ni Magic ngunit higit pa roon ay nabahala siya na baka maging pabigat siya kay Orphan, ngayon ay hindi na siya nag-aatubili na siya na ang umatake at pinagtuunan niya ng lakas ang kanyang mahika at pinakawalan ang isang makapangyarihang sinag ng liwanag patungo sa kalaban. Ngunit hindi man lang nasugatan ang kalaban at sa isang sandali ng kahinaan, bumawi ito ng isang malakas na kontra-atake at nadulas at bumagsak si Magic na tila ganap ng tinalo, hindi maitago ng kalaban ang ngiti ng tagumpay. Ngunit nang mawala ang liwanag mula sa kanyang huling atake ay naglaho rin ang anino ni Magic at sa katotohanan, ginamit ni Magic ang isang spell ng spatial displacement upang umiwas sa kritikal na atake. Nagpatuloy ang tensyon na labanan at sa pagkakataong ito ay naghanda ang kalaban upang tuluyan ng magbigay ng nakamamatay na hampas, subalit bago pa man niya maisakatuparan ang balak at isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw na isang mahika na bala ang tumama sa kalaban, dahilan upang ito ay mapatamba agad. Mula sa di kalayuan ay lumitaw si Falner na kalmado ang kilos habang lumalapit at samantala, si Orphan naman ay na-corner si Hydran sa isang pader na isang malakas na sipa ang nagpasubsob sa kalaban, hindi na ito makabangon. Ang malamig na mga mata ni Orphan ay may bahid ng panunuya at binitiwan niya ang mga salitang napupuno ng hamon na kung ang peklat sa kanan nito ay kulang pa kaya't tatapatan na lang niya ang kabilang bahagi ng mukha nito. Napakuyom ang mga kamao ni Hydran sa galit ngunit lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa wala at tuluyan siyang pinangibabawan ni Orphan, habang tumataas ang tensyon at biglang lumitaw si Cleo na na-teleport ni Loki, bagamat pinapawisan ang kanyang mukha at taglay pa rin niya ang matibay na determinasyon. Agad niyang ikinwento kung paano at noong sinubukan na atakihin ni Falner ang kanyang katulong kay Loki, kinuha niya ang pagkakataon at gamit ang lahat ng kanyang lakas na sinuntok niya ito mula sa likod at napabagsak ito at nakaligtas siya mula sa panganib at agad na nagtungo upang hanapin si Orphan. Muling nagtipon ang grupo at nagtungo direkta sa silid ng klase at kung saan naghihintay na ang guro na may hawak na isang aklat sa kanyang mga kamay. Kita sa kanyang mukha ang kasiyahan habang idineklara niyang ninakaw na niya ang pinakamahalagang aklat mula kay Magic. Ngunit ang naging tugon ni Orphan ay isang mapanuya na tawa na tila yumayanig sa buong silid, ang kanyang pangungutya ay nagpasiklab sa galit ng guro ng klase na hindi na nito napigil ang mawala ang pasensya. Binuksan ng guro ang aklat at umaasang matutuklasan ang maraming mahalagang lihim at subalit sa halip na makabuluhang nilalaman, ang mga pahina nito ay puno lamang ng mga batang doodle na isang simpleng kalokohan. Habang puno ng tensyon ang silid-aralan at biglang lumitaw sina Falner at Magic, seryoso ang tingin ni Falner nang mariin niyang ipinahayag na hindi maaaring palampasin ang mga labag sa batas na ginawa ng klase sa loob ng Fang Tower. Ang kanyang pahayag ay tinawanan lamang ng pinuno ng klase at mayabang ang ngiti at tila minamaliit ang banta. Inudyok pa niya na ilang tao lamang ang wala namang magagawa laban sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Ngunit mabilis na naglaho ang kanyang kumpiyansa nang biglang lumitaw si Azili. Ang kanyang presensya ay may dalang matinding awtoridad na agad nagpabigat sa hangin na tila nagyelo ang buong silid. Pagkakita kay Azili ay agad na nawalan ng kontrol ang pinuno ng klase na sumisigaw ng may matinding puot at buong lakas na sumugod patungo sa kanya. Ngunit bago pa siya makalapit at mabilis na pumagitna si Orphan na hinarang ang atake gamit ang isang malakas na pagwasiwas ng kanyang braso. Muling sumiklab ang matinding labanan sa pagitan ng dalawa subalit hindi nagtagal ay tuluyang bumagsak ang pinuno ng klase sa sahig, nawalan ng malay sa ilalim ng kapangyarihan ni Orphan at lumapit si Azili ang mga mata ay may bahagyang bakas ng awa. Wala siyang sinabi ngunit itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang nakakamanghang powers. Isang alon ng mahika ang bumabalot sa buong klase at sa isang iglap ay nabura ang lahat ng alaala nila tungkol kay Azili at iniwan silang may kakaibang kawalan sa kanilang isipan.
Bago tuluyang umalis ay lumingon si Azili kay Orphan at sa matatag na tinig ay iniwan niya ang isang hamon at sinabi niyang kung nais talagang tapusin ni Orphan ang lahat ng ito, kailangan niyang magtungo sa Kimlork Church. Hindi na siya naghintay ng tugon at ginamit ni Azili ang mahika at bigla na lamang naglaho.